Isang pirasong papel, 500,000 piso kapalit ng aking dangal. Take it or leave it, Carla. Your father's life has a price and I am buying it. Maring sabi ni RJ habang nakatingin sa aking mga matang puno ng luha. Wala akong ibang pagpipilian kundi ang lunukin ang aking prinsipyo. Sino ang mag-aakalang ang lalaking umasak sa aking pangarap ang siya ring kaisa-isang pag-asa ko para mabuhay si tatay? Hanggang kailan ko kayang tiisin ang hapdi ng katotohanang ibinenta ko ang aking sarili sa demonyong nakasuot ng mamahaling suit? Magkano ba ang halaga ng lahat ng ito? 5,000? 10,000? Here, take this and stop acting like your world just ended. Masyado kang madrama. It's just cheap rice cakes for God's sake. Ang boses na yon ay kasing talas ng bubog, malamig, at walang bahid ng pagsisisi. Isang lalaking nakatayo sa tabi ng kaniyang makintab at itim na sasakyan, habang ang mga kamay ay nasa bulsa ng kaniyang mamahaling pantalon. Ang kaniyang mga mata ay tila tumitingin sa isang basurang nakaharang sa kaniyang daan, sa halip na isang tao. Sa kalsadang iyon, sa ilalim ng nakatirik na sikat ng araw, dahan-dahang lumuhod si Carla. Ang kaniyang mga daliri na may bahid pa ng uling mula sa pagluluto kaninang madaling araw ay nangangatog habang pilit na pinupulot ang mga piraso ng biko, puto, at kutsinta na ngayon ay nakahalo na sa maruming putik. Ito ang mga kakanin na sinimulan niyang ihanda noong tumitilaok pa lang ang mga manok. Ito ang bunga ng puyat, ng pagod, at ng huling perang kinuha niya sa ilalim ng kanilang unan. Bawat bilao na nadurog sa ilalim ng gulong ng sasakyan ni RJ Villaraza ay katumbas ng isang araw na pagkain ng kanyang may sakit na ina. Katumbas ito ng pag-asang maipadala niya ang kaunting pera para sa kanyang tatay na nasa loob ng malamig na rehas. Hindi ito basta kakanin lang, pabulong na sagot ni Carla. Ang kaniyang boses ay gumaralgal, tila isang lupaypay na dahon sa gitna ng bagyo. Hindi niya tiningnan ang lalaki. Nanatili ang kaniyang paningin sa kaniyang mga palad na puno na ng dumi. Dugo at pawis ko ang nandito. Ang buhay ng pamilya ko ang dinurog mo. Narinig niya ang isang mapang-uyam na tawa mula sa lalaki. Ang tunog ng pagbukas ng pitaka, ang tunog ng papel na kinukuskos, at pagkatapos ay ang pagbagsak ng ilang pirasong kulay asul na papel sa tapat ng kaniyang mukha. Ang mga 5 piso ay humalik sa putik katabi ng kaniyang mga paninda. There! That's more than enough for your trashy business. Move your things! Kailangan ko nang dumaan. Utos ni RJ bago ito bumalik sa loob ng malamig at de-aircon na sasakyan. Nanatiling nakayuko si Carla habang naririnig niya ang pag-andar ng makina. Ang usok mula sa tambutso ay tumama sa kanyang mukha. Tila isang huling sampal bago siya iniwan sa gitna ng kalsada. Wala siyang naramdamang galit sa sandaling iyon. Tanging isang malalim at nanunuot na hapdi. Isang uri ng sakit na nararamdaman mo kapag napagtanto mong sa mata ng mundong ito, ang iyong dangal ay kasing halaga lamang ng dumi sa ilalim ng sapatos ng mga mayayaman. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang piraso ng biko na hindi gaanong nadurog. Pinunasan niya ito ng kanyang maruming tapis. Sa kanyang isip, nakita niya ang mukha ng kanyang tatay Manuel. Ang ngiti nito noong huli silang magkita sa likod ng rehas. Ang pangako nitong magtatagal siya roon hanggang sa mapatunayan ang kaniyang kawalang sala. Tatay, patawad. Ang sigaw ng kaniyang puso. Patawad dahil kahit ang gawaing ito, hindi ko pa nagawa ng maayos. Tumayo si Carla. Ang kaniyang mga binti ay tila gawa sa marupok na kawayan, nanginginig sa bigat ng kaniyang nararamdaman. Bit-bit ang mga sirang bilao. Naglakad siya pabalik sa kanilang maliit na dampa. Ang bawat hakbang ay tila isang pasakit. Bawat tingin ng mga kapitbahay ay tila isang karayom na tumutusok sa kaniyang balat. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang kalbaryo. Ang araw na yon, pagdating niya sa tapat ng kanilang pintuan, nakita niya ang isang lalaking nakasuot ng barong,
May bitbit na briefcase. Ang kanilang abogado, si Attorney Santos. Ang mukha nito ay hindi nagdadala ng magandang balita. Carla, mabuti at nandito ka na. Bungad ng abogado. Hindi ito makatingin ng diretso sa kanya. May masamang balita mula sa korte. Ang kabilang panig, ang pamilya Villarasa. Naghain sila ng mabilisang mosyon. Inilipat ang kaso ng tatay mo sa probinsya ng San Joaquin. Bukas na bukas din, ililipat na siya sa Bilibid para sa mas mahigpit na seguridad habang hinihintay ang final verdict. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Carla. Ano? Pero attorney, wala pa silang ebidensya. Sabi niyo, may pag-asa pa tayong makakuha ng piyansa. Iyon ang problema, Carla. Itinaas ang piyansa sa 500,000 piso dahil sa bigat ng ibinibintang sa kanya. At kung hindi natin yan mababayaran bago lumubog ang araw bukas, wala na tayong magagawa. Mapapasama na siya sa mga kriminal doon. Alam mo kung anong nangyayari sa mga matatandang tulad ng tatay mo sa loob ng Bilibid. 500,000. Ang halagang iyon ay tila isang bundok na hindi niya kailanman maaakyat. Tumingin si Carla sa kaniyang mga kamay. Ang mga kamay na kanina lang ay namumulot ng putik sa kalsada. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kaniyang mga labi habang naaalala ang mukha ng lalaking nanagasa sa kaniyang mga paninda. RJ Villarasa. Ang pangalang yun ay tila isang sumpa. Ang pamilyang nagnanakaw ng kanilang kapayapaan. Ang pamilyang may hawak ng susi sa kalayaan ng kaniyang ama. Pumasok si Carla sa loob ng kanilang bahay at tiningnan ng kaniyang ina na mahimbing na natutulog dahil sa pagod at sakit. Nilapitan niya ang altar kung saan nakalagay ang isang maliit na imahe ng Santo Niño. Walang luhang pumatak sa kaniyang mga mata dahil tila natuyo na ang lahat ng tubig sa kaniyang katawan dahil sa tindi ng pagod. Diyos ko, pag sumamo niya sa katahimikan, ano ang gagawin ko? Ibebenta ko ba ang aking kaluluwa para sa buhay ng aking ama? O panonoorin ko siyang mamatay sa loob ng bilangguan dahil sa isang kasalanang hindi niya ginawa? Isang nakakabinging katahimikan ang sumagot sa kanya. Ang tanging tunog na naririnig ay ang pagtibok ng kanyang puso. Mabilis, marahas, at puno ng takot. Kinuha niya ang cellphone niyang luma. Ang screen ay may lamat. At tiningnan ang calling card na iniwan ni RJ kanina sa gitna ng kalsada bilang pang-iinsulto. Villarasa Group of Companies, RJ Villarasa. Sa sandaling iyon, alam ni Carla na wala na siyang ibang madadaanan. Ang kalsadang tinatahak niya ay patungo sa isang madilim na bangin at kailangan niyang tumalon. Bakit ang kapalaran ay tila isang malupit na manunulat? Bakit ang tanging taong maaaring magligtas sa kanyang pamilya ay ang siya ring taong tumapak sa kanyang huling piraso ng dangal? Tumayo si Carla, binitbit ang kanyang lumang bag at lumabas ng bahay nang hindi lumilingon. Ang langit ay nagsisimula nang magkulay dugo sa papalubog na araw. Tila isang babala ng isang gabing puno ng sakripisyo. 500,000 pesos is a lot of money for someone who sells sticky rice on the street, Carla. Sigurado ka ba na alam mo ang hinihingi mo? Ang boses ni RJ ay umalingaw-ngaw sa loob ng kanyang malawak na opisina. Ang tunog ng kanyang suwelas sa makintab na sahig ay tila isang mabagal na martilyo na tumatama sa dibdib ni Carla. Nakatayo ang dalaga sa gitna ng silid. Ang kanyang lumang maong at kupas na t-shirt ay tila isang mantsa sa gitna ng karangyaan ng puting leather at mamahalin na mga painting. Ramdam niya ang lamig ng aircon na humahalik sa kanyang balat, ngunit ang kanyang mga palad ay basa ng pawis. Kailangan ko ang pera para sa tatay ko, sagot ni Carla. Pinilit niyang panatilihing matatag ang kanyang tinig, kahit na ang totoo ay gusto na niyang maglaho. Alam mo, alam ng pamilya mo na walang kasalanan ng tatay ko. Ang kasong yon, gawa-gawa lang ninyo para makuha ang lupa namin sa probinsya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni RJ. Huminto siya sa harap ng malaking bintana
na kung saan tanaw ang buong lungsod. Ang sikat ng araw ay tumatama sa kanyang likuran, dahilan upang magmukha siyang isang madilim na anino, isang makapangyarihang nilalang na nagdedesisyon sa kapalaran ng mga maliliit na tao sa ibaba. Justice is expensive, sweetheart. At sa mundong ito, ang katotohanan ay pabor sa mga taong may kakayahang bayaran ito. Sabi ni RJ habang dahan-dahang humaharap sa kanya. You want 500,000? I can give it to you right now. Isang pirasong papel lang yan para sa akin. Pero sa negosyo, walang ibinibigay ng libre. Ano ang ibabayad mo sa akin? Napako ang tingin ni Carla sa mga mata ng lalaki. May nakikita siyang kakaiba sa lalim niyon. Hindi lang basta pangungutya, kundi isang uri ng gutom. Isang uri ng pag-aari na nagpapatindig ng balahibo niya. Magtatrabaho ako sa inyo. Mabilis na sagot ni Carla. Kahit anong trabaho. Maglilinis ako ng mansyon nyo, magluluto ako, kahit gaano katagal. Babayaran ko ang utang ko. Narinig ni Carla ang marahas na pagbuga ng hangin mula kay RJ, isang tawang walang halong saya. Lumapit ang lalaki sa kanya. Dahan-dahan, hanggang sa maamoy ni Carla ang bango ng kanyang mamahaling pabango na humahalo sa amoy ng takot sa kanyang katawan. Itinaas ni RJ ang kanyang kamay at dahan-dahang hinaplos ang isang hibla ng buhok na humarang sa mukha ni Carla. Agad na napaatras ang dalaga. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na nagpupumiglas sa loob ng hawla. I don't need a maid, Carla. Marami ako niyan, bulong ni RJ. Ang boses ay naging malalim at puno ng panganib. I want something else. I want you. Tumigil ang mundo ni Carla. Ang kaniyang pandinig ay napuno ng isang matinis na tunog, tila isang babalang sumasabog sa kanyang utak. Ano? One night, patuloy ni RJ habang kinuha ang isang checkbook mula sa kaniyang mesa. Nagsimula siyang magsulat. Ang tunog ng ballpen sa papel ay tila bawat hiwa sa puso ni Carla. Isang gabi lang. Isang gabi na ibibigay mo sa akin ang lahat. After that, we're settled. Makukuha mo ang 500,000, makakalabas ang tatay mo, at hinding-hindi na muling magtatagpo ang landas nating dalawa. Inilapag ni RJ ang piraso ng tseke sa ibabaw ng mesa. Ang mga numero roon ay tila mga buhay na uod na gumagapang sa paningin ni Carla. 500,000 piso. Ang kalayaan ng kaniyang ama. Ang buhay ng kaniyang pamilya. Isang matinding hapdi ang gumuhit sa lalamunan ni Carla. Naramdaman niya ang pag-akyat ng lahat ng dugo sa kaniyang mukha. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa matinding galit. Ang kaniyang buong katawan ay nanginig, at bago pa niya mapigilan ang kaniyang sarili, itinaas niya ang kaniyang kanang kamay. Isang malutong na tunog ng palad na tumama sa pisngi ang bumura sa katahimikan ng opisina. Ang ulo ni RJ ay tumagilid dahil sa lakas ng sampal. Nanatili siyang ganoon ng ilang segundo, habang ang bakas ng mga daliri ni Carla ay dahan-dahang nagkukulay pula sa kaniyang maputing balat. Walang nagsalita. Ang tanging naririnig ay ang mabilis at malalim na paghinga ni Carla na tila isang sugatang hayop na nakikipaglaban para sa kaniyang buhay. Wala kang hiyang demonyo ka. Ang sigaw ni Carla, ang boses ay puno ng pait at luhang hindi niya hinayaang pumatak. Inakala mo ba na dahil mahirap kami, dahil wala kaming makain, ay kaya mo nang bilhin pati ang kaluluwa ko? Mas pipiliin ko pang mamatay sa gutom kaysa ibenta ang sarili ko sa isang katulad mo. Dahan-dahang ibinalik ni RJ ang kanyang tingin kay Carla. Walang galit sa kanyang mga mata, kundi isang mas matindi at mas madilim na determinasyon. Hinawakan niya ang kaniyang pisngi na namumula pa rin, at isang tipid na ngiti ang gumuhit sa kaniyang mga labi. Ganyan din ang sinabi ng lahat bago sila lumuhod sa harap ko, Carla. Malamig na sabi ni RJ. Ang pride ay hindi nakakabusog, at lalong hindi niyan mapoprotektahan ang tatay mo sa loob ng selda. You have 24 hours. Kapag lumubog na ang araw bukas at wala ka pa rito, consider your father a dead man. Hindi na naghintay si Carla. Tumalikod siya at mabilis na naglakad patungo sa pinto. Ang kaniyang mga binti ay tila gawa sa jelly. Bawat hakbang
ay parang pagbagsak. Paglabas niya ng gusali, sinalubong siya ng malakas na buhos ng ulan. Tila nakikiramay ang langit sa bigat ng kaniyang dinadala. Tumakbo siya sa gitna ng ulan. Hindi alintana ang basa at lamig. Ngunit sa bawat patak ng tubig sa kaniyang mukha, naririnig niya ang boses ni RJ na tila isang sumpa. Isang gabi lang, makakalabas ang tatay mo. Huminto siya sa tapat ng isang maliit na tindahan na may tib na nakabukas. Isang balita ang tumambad sa kanya. Ang mukha ng kanyang ama na pinupusasan, isinasakay sa isang sasakyan patungo sa probinsya. Ang hitsura nito ay matanda, lupaypay at puno ng takot. Napahawak si Carla sa kanyang dibdib. Ang sakit ay tila isang kutsilyong ibinaon at dahan-dahang iniikot. Paano niya titingnan ang kanyang ina? Paano siya mabubuhay sa araw-araw na alam niyang may magagawa siya, ngunit hinayaan niyang mabulok ang kanyang ama dahil sa kanyang pagmamataas? Bumalik sa kanyang alaala ang imahe ng tseke sa ibabaw ng mesa. Ang pirasong papel na yon ang tanging tulay sa pagitan ng kanilang impyerno at ng isang bagong simula. Napatitig si Carla sa kanyang sariling refleksyon sa isang basang bintana. Ang kaniyang mga mata ay pagod. Ang kaniyang pangarap ay durog. Sa sandaling iyon, isang bahagi ng kaniyang pagkatao ang dahan-dahang namatay. Babalik ba siya? Isusuko ba niya ang kaisa-isang bagay na natitira sa kanya para sa taong nagbigay sa kanya ng buhay? Ang dumi mo, iha. Mula sa dulo ng iyong buhok hanggang sa talampakan ng iyong sapatos, tila ba dinala mo ang lahat ng dumi ng palengke sa harap ng aking sasakyan? Ang boses na yon ay hindi sumisigaw, ngunit bawat salita ay tila isang patak ng asido na bumubutas sa balat ni Carla. Sa tapat ng kanilang maliit na dampa, nakaparada ang isang marangyang puting sasakyan na tila isang banyaga sa gitna ng putikan at amoy ng kanal. Doon nakatayo si Doña Cielo Villarasa, ang ina ni RJ. Nakasuot ito ng ternong kulay asul, ang kaniyang mga alahas ay kumikinang sa ilalim ng papalubog na araw at may hawak siyang isang telang seda na ipinantatakip niya sa kaniyang ilong, na tila ba ang hininga ng mga tao rito ay isang lason. Sa tabi ni Doña Cielo, nakayuko ang nanay ni Carla na si Aling Rosa. Kahit na nangangatog ang tuhod dahil sa lagnat, pinilit ni Aling Rosa na maglabas ng isang lumang silya para sa Donya. Pasensya na po kayo, Doña Cielo. Baka po gusto ninyong maupo muna. Pasensya na po sa hitsura ng aming lugar. Paos na, sabi ng matanda. Ngunit sa halip na maupo, isang mapang-uyam na tingin ang ibinigay ng Donya. Gamit ang dulo ng kaniyang mamahalin na payong, itinulak niya ang silya palayo. Dahilan upang tumumba ito sa putikan. Huwag mong dungisan ang paningin ko. Rosa, hindi ako narito para makipagtsismisan sa inyo. Narito ako para tapusin na ang kahibangang ito. Kakarating pa lamang ni Carla, basang-basa pa mula sa ulan, at ang kaniyang puso ay tila sasabog sa galit nang makita ang kaniyang ina na pinapahiya ng ganoon. Mabilis siyang lumapit at humarang sa gitna ng dalawa. Ano po ang kailangan niyo sa amin? Hindi pa ba sapat na ang asawa niyo ang nagpakulong sa tatay ko? Bakit kailangang pati ang nanay ko ay pagdiskitahan niyo? Dahan-dahang ibinaba ni Doña Cielo ang kaniyang panyo at tiningnan si Carla mula ulo hanggang paa. Isang malamig na tawa ang kumawala sa kaniyang mga labi. Kaya pala pati ang anak ko ay nabulag mo ng sandali. May ganda ka ngang itatago, pero amoy kakanin ka pa rin, iha. Isang hamak na tindera na nangangarap na makapasok sa mundo na hinding-hindi para sa kanya. Wala akong pangarap na pumasok sa mundo niyo. Ang bulyaw ni Carla, habang naramdaman niya ang init ng mga luha sa kaniyang mga mata. Gusto lang namin ng hustisya. Hustisya? Muling tumawa ang Donya, isang tunog na mas masakit pa sa sampal ni RJ kanina. Ito ang hustisya, Carla. May inilabas siyang isang pirasong papel mula sa kaniyang bag
at marahas na ibinato ito sa dibdib ng dalaga. Iyan ay isang order mula sa munisipyo. Ang lupang tinitirikan nyo ay pag-aari na ng Villarasa Group. Bukas ng umaga, darating ang mga bulldozer para gibain ang lahat ng basura rito. Isama mo na ang may sakit mong ina at maghanap kayo ng ibang kanal na matitirhan. Namilog ang mga mata ni Carla habang binabasa ang nakasulat. Ang kanilang bahay, ang tanging alaala na iniwan ng kanyang ama bago ito nakulong, ay kukunin na rin sa kanila. Hindi maaari. May titulo kami rito. Hindi nyo ito pwedeng gawin. Lumapit si Doña Cielo kay Carla. Sapat na para maamoy ng dalaga ang halimuyak ng kanyang pabango na tila amoy ng kamatayan. Sa bayang ito, ang titulo ay isang pirasong papel lamang na kayang sunugin ng pera ko. At huwag mo ring isiping lalapit ka kay RJ para humingi ng tulong. Alam ko ang alok niya sa'yo at asahan mo kung papayag ka man. Gagawin kong impyerno ang bawat sandali ng buhay mo pagkatapos ng gabing iyon. Hinawakan ng Donya ang pisngi ni Carla, hindi para haplusin, kundi para diinan ang kaniyang mga kuko sa balat ng dalaga. Ang mga katulad nyo ay ipinanganak para tapakan. Huwag mong susubukang lumaban dahil lalo ka lang madudurog. Tumalikod ang Donya at dahan-dahang sumakay sa kaniyang sasakyan. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay tila isang hatol ng kamatayan sa katahimikan ng paligid. Habang papaalis ang sasakyan, ang mga gulong nito ay nagwisik ng maruming tubig sa damit ni Carla at sa mukha ng kaniyang ina. Naiwang nakatayo si Carla sa gitna ng dilim. Naramdaman niya ang pangangatog ng kaniyang buong pagkatao. Sa loob ng kaniyang bahay, narinig niya ang marahas na ubo ng kaniyang ina na sinundan ng tunog ng isang bagay na nabasag. Mabilis siyang pumasok at nakita ang kaniyang ina na nakahandusay sa sahig, may bahid ng dugo sa kaniyang mga labi. "Nanay!" ang sigaw ni Carla habang niyayakap ang malamig na katawan ng ina. "Nay! Gumising ka! Huwag mo akong iwan!" Sa sandaling iyon, ang galit ni Carla ay napalitan ng isang nakakatakot na katahimikan. Tumingin siya sa labas ng kanilang bintana kung saan tanaw ang mga naglalakihang gusali ng lungsod, ang kaharian ng mga Villarasa. Naalala niya ang sinabi ni RJ, ang pride ay hindi nakakabusog. Napagtanto ni Carla na sa larong ito, wala siyang baraha. Ang kaniyang dangal ay ang tanging bagay na natitira sa kaniya. Ngunit ano ang halaga ng dangal kung ang kaniyang ina ay mamamatay sa kalsada at ang kaniyang ama ay mabubulok sa bilangguan? Dahan-dahang inihiga ni Carla ang kaniyang ina sa papag at kinuha ang kaniyang cellphone. Ang kaniyang mga daliri ay hindi na nangangatog. Sila ay matigas na tila bakal. Pinindot niya ang numero ni RJ. Bawat ring ng telepono ay tila isang tibok ng kaniyang puso na dahan-dahang tumitigil. Hanggang sa marinig niya ang malalim na boses sa kabilang linya. "Hello? RJ?" Ang tanging nasambit ni Carla. Ang kaniyang boses ay wala ng emosyon. Patay na ang apoy sa kaniyang mga mata. "Sunduin mo ako." Ngayon din. Isang maikling katahimikan ang namayani sa kabilang linya bago sumagot si RJ. "Where are you?" "Nasa impyerno ako." Sagot ni Carla habang nakatingin sa tumba-tumbang silya sa labas. "At handa na akong ibenta ang lahat para makalabas dito. Wala nang halaga ang iyong luha, Carla. Ang luha ay hindi nakakabayad ng utang at lalong hindi niyan mabibili ang kalayaan ng iyong ama." Ang mga salitang iyon ay tila paulit-ulit na hampas ng ngalon sa isipan ni Carla habang nakatayo siya sa harap ng isang maliit at basag na salamin sa loob ng kanilang palikuran. Ang bawat patak ng tubig mula sa gripo ay tila isang mabigat na buntong hininga na bumabagsak sa kaniyang mga palad. Malamig ang tubig, ngunit mas malamig ang pakiramdam na unti-unting nanunuot sa kaniyang mga buto. Sinabon niya ang kaniyang mukha ng madiin, tila ba sa pamamagitan ng pagkuskos ay mabubura niya ang mantsa ng kahirapan at ang desisyong kaniyang ginawa.
Ngunit kahit anong gawin niya, ang refleksyong nakikita niya ay hindi na ang masayahing dalagang nagtitinda ng kakanin sa kalsada. Ang babaeng nasa salamin ay isang estranghero, may mga matang malalim ang lumbay at labing nakatikom sa tindi ng pasakit. Lumabas siya ng palikuran at nilapitan ng kanyang ina na si Aling Rosa, na ngayon ay mahimbing na natutulog matapos painumin ng gamot na hiningi niya sa kapitbahay. Hinaplos ni Carla ang payat na kamay ng ina. "Nay, patawad!" bulong niya sa hangin. "Patawad dahil ito lang ang tanging paraan na alam ko para hindi tayo mamatay sa gutom at para makauwi si tatay." Ang bawat hibla ng kanyang puso ay tila hinihiwa habang pinagmamasdan ang maputlang mukha ng kanyang ina. Ito ang sakripisyong hindi kailanman maiintindihan ng mga taong ipinanganak na may gintong kutsara sa bibig. Para sa mga katulad ni Carla, ang dangal ay isang karangyaan na kung minsan ay kailangang isantabi upang mabuhay ang mga mahal sa buhay. Isang marahang katok sa pintuan ang bumasag sa katahimikan. Hindi yon ang maras na katok ng mga naniningil ng utang, kundi isang katok na tila ba nagmamay-ari na ng kanyang buong pagkatao. Alam ni Carla, dumating na ang sundo ng kanyang kamatayan, ang kamatayan ng kanyang lumang sarili. "Carla, nandyan na ang sasakyan sa labas," sabi ni Aling Nena, ang kanilang kapitbahay na pinakiusapan niyang magbantay muna sa kanyang ina. Nakatingin si Aling Nena sa kanya nang may halong pagtataka at awa. "Sigurado ka ba rito, iha? Saan ka pupunta sa ganitong oras?" "May kailangan lang po akong tapusin, Aling Nena," sagot ni Carla habang isinusuot ang kaniyang nag-iisang maayos na blusa. "Salamat po sa pagbabantay kay nanay. Huwag niyo po siyang iiwan hanggang sa bumalik ako." Paglabas niya ng pinto, ang kalsadang madilim at maputik ay maliwanag na nililiwanagan ng mga ilaw ng isang itim na sasakyan. Ang tunog ng makina nito ay tila isang mababang ungol ng isang halimaw na naghihintay ng kaniyang biktima. Bumukas ang pinto sa likod at doon, sa gitna ng kadiliman ng loob ng sasakyan, ay aninag niya ang figura ni RJ. Hindi kumilos si Carla. Ang kaniyang mga paa ay tila nakabaon sa putik. Nais niyang tumakbo pabalik. Nais niyang isigaw ang lahat ng kaniyang galit, ngunit naalala niya ang mukha ng kaniyang ama sa likod ng rehas. Naalala niya ang banta ni Doña Cielo. Dahan-dahan siyang sumakay. Ang amoy ng mamahaling leather at pabango ni RJ ay agad na bumalot sa kanya, tila isang kulungang gawa sa seda. Nanatiling tahimik ang lalaki habang dahan-dahang umaandar ang sasakyan palayo sa kanilang barong-barong. "You made the right choice, Carla," malamig na sabi ni RJ. Hindi niya tinitingnan ang dalaga. Ang kanyang paningin ay nakatuon sa labas ng bintana. "In this world, being a martyr doesn't pay the bills. This is just a transaction. Nothing more, nothing less." Transaction? Ang pag-uulit ni Carla, ang kaniyang tinig ay puno ng pait. "Para sa iyo pera lang ito. Pero para sa akin, ito ang lahat ng mayroon ako. Ibinibigay ko sa iyo ang huling bagay na hindi niyo kayang nakawin sa amin, ang aking pagkatao." Naramdaman ni Carla ang pagbilis ng sasakyan. Ang mga ilaw ng lungsod ay naglalakbay sa kaniyang paningin, tila mga bituing mabilis na naglalaho. Sa bawat metrong inilalayo nila sa kanilang bahay, pakiramdam ni Carla ay lalong lumalayo ang kaniyang kaluluwa sa kaniyang katawan. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang sikat at marangyang hotel. Ang mga gwardya ay yumuyuko habang dumadaan sila. Sa bawat hakbang ni Carla sa malambot na carpet ng lobby, nararamdaman niya ang mga mata ng mga tao na tila humuhusga sa kaniyang suot, sa kaniyang pagkatao. Ngunit wala na siyang pakialam. Ang kaniyang isip ay manhid na. Pagdating sa tapat ng pinto ng suite, lumingon si RJ sa kanya. Ang kaniyang mga mata ay hindi na kasing lamig ng kanina. May isang bakas ng pag-aalinlangan o marahil ay pagsisisi na dumaan sa kaniyang mukha, ngunit mabilis din itong naglaho. "Once we step inside, there's no turning back," bulong ni RJ. "Ang tseke ay nasa loob.
500,000, ready for pick-up bukas ng umaga. Hinawakan ni Carla ang doorknob. Ang kaniyang mga daliri ay nangangatog, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa tindi ng emosyong pilit niyang ikinukulong sa kaniyang dibdib. Tumingin siya kay RJ. Ang kaniyang mga mata ay direkta at walang takot. Alam ko, sagot ni Carla. Pero tandaan mo ito, RJ Villarasa. Maaring makuha mo ang katawan ko ngayong gabi. Pero hinding-hindi mo makukuha ang respeto ko. At balang araw, hihilingin mong sana ay hindi mo na lang ginawa ito. Dahan-dahang bumukas ang pinto at ang liwanag mula sa loob ng silid ay tila lalong nagpadilim sa mundo sa labas. Sa sandaling iyon, ang tanong na naglalaro sa isipan ni Carla ay hindi kung paano siya makakaligtas sa gabing ito, kundi kung sino na siya paglabas niya sa pintong ito bukas ng umaga. Mabubuhay pa kaya ang kanyang puso matapos nitong mabasag ng paulit-ulit? O ito na ang simula ng isang paglalakbay na walang katiyakan, kung saan ang tanging gabay ay ang hapdi ng kahapon? Huwag mo akong tingnan na parang ako ang pumatay sa kaluluwa mo, Carla. You chose this. You walked into this room with your eyes open. Ang boses ni RJ ay bumasag sa nakabibinging katahimikan ng suite. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na ang talas ng kaniyang pangungutya. Sa halip, may bakas ito ng pag-aalinlangan. Tila ba sinusubukan niyang kumbinsihin ang kaniyang sarili higit pa sa dalagang nasa harap niya. Nakatayo siya malapit sa bar ng silid. Ang kaniyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa baso ng alak. Ang tunog ng yelo na tumatama sa baso ay tila bawat segundo ng buhay ni Carla na dahan-dahang nauubos. Sa kabilang dako ng silid, nanatiling nakatayo si Carla sa tabi ng malambot at puting kama. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang gilid. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang mga palad hanggang sa makaramdam siya ng hapdi, ngunit mas masakit ang bigat sa kanyang dibdib. Ang liwanag mula sa mga gusali sa labas ng bintana ay tumatama sa kanyang mukha, dahilan upang magmukha siyang isang estatwang gawa sa porselana. Maganda, ngunit anumang sandali ay handa nang mabasag. Tapusin na natin ito, bulong ni Carla. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinihipan ng hangin, walang buhay, walang kulay. Narito na ako. Ibigay mo na ang kailangan mo at ibigay mo na ang kailangan ko. Dahan-dahang lumapit si RJ. Ang bawat hakbang niya sa makapal na carpet ay hindi gumagawa ng tunog. Ngunit para kay Carla, ito ay tila mga dagundong ng paparating na bagyo. Huminto ang lalaki sa harap niya. Sa ilalim ng madilim na ilaw ng silid, nakita ni RJ ang panginginig ng mga balikat ni Carla. Nakita niya ang isang luhang pilit na pinipigilan sa sulok ng mga mata ng dalaga. Isang luhang hindi para sa kanya, kundi para sa dangal na unti-unti nang nilalamon ng dilim. Itinaas ni RJ ang kaniyang kamay. Dahan-dahang hinawakan ang baba ni Carla upang iharap ito sa kanya. Malamig ang mga daliri ng lalaki, ngunit para kay Carla, ito ay tila nagbabagang bakal. Bakit? Bakit? Tanong ni RJ. Ang kaniyang boses ay naging malambot, halos isang bulong. Bakit mo ito ginagawa para sa isang taong baka hindi na rin makalabas ng buhay sa kulungan? Is it really worth it? Tumingin si Carla ng diretso sa mga mata ni RJ. Sa gitna ng kaniyang takot, sumilay ang isang apoy ng katatagan na hindi inaasahan ng lalaki. Hindi mo maiintindihan dahil ang mundong kinagisnan mo ay puno ng presyo, hindi ng halaga. Para sa'yo, ang tatay ko ay isang kriminal lang. Pero para sa akin, siya ang tanging dahilan kung bakit ako marunong magmahal. Gagawin ko ang lahat, kahit pa ang maging ganito sa harap mo, para lang mailigtas siya. Naramdaman ni RJ ang isang matinding kurot sa kaniyang puso. Isang damdamin na matagal na niyang ibinaon sa ilalim ng kaniyang kayamanan at kapangyarihan. Ang pagiging inosente ni Carla, ang kaniyang sakripisyo ay tila isang salamin na nagpapakita kung gaano kadilim ang kaluluwa ni RJ.
Dahan-dahang inilapit ni RJ ang kanyang mukha sa leeg ni Carla. Nararamdaman ng dalaga ang mainit na hininga ng lalaki. Ang kaniyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa kaniyang tadyang. Ipinikit ni Carla ang kaniyang mga mata. Ang kaniyang buong katawan ay nanigas sa paghihintay ng susunod na mangyayari. Handa na siyang maglaho, handa na siyang hayaan ng gabi na lamunin ng kaniyang pagkatao. Ngunit sa halip na ang marahas na pag-angkin na kaniyang inaasahan, naramdaman ni Carla ang dahan-dahang pagyakap ni RJ sa kanya. Hindi ito yakap ng isang mapanirang halimaw, kundi yakap ng isang taong tila naghahanap din ng kaligtasan. Ipinatong ni RJ ang kanyang ulo sa balikat ni Carla. Ang kanyang mga kamay ay nanatili sa likod ng dalaga nang walang pilit. "Don't cry," bulong ni RJ sa kanyang tenga. "I don't want your tears, Carla. They make me feel like I'm losing something I never even had." Sa loob ng ilang minuto, nanatili silang ganoon. Dalawang kaluluwang nagtatagpo sa gitna ng isang kasunduang puno ng pait. Ang amoy ng pabango ni RJ at ang amoy ng kakanin na tila nakakapit pa rin sa balat ni Carla ay naghalo. Isang paalala ng dalawang mundong pilit na pinagsasama ng tadhana. Dahan-dahang inihiga ni RJ si Carla sa kama. Ngunit ang kanyang mga galaw ay puno ng pag-iingat. Tila bahawak niya ang isang marupok na kristal. Habang unti-unting naglalaho ang liwanag sa loob ng silid, patungo sa isang malalim na kadiliman, ang tanging naririnig ay ang mabigat na paghinga ng dalawa at ang tibok ng pusong hindi na alam kung ito ba ay dahil sa takot o sa isang emosyong hindi pa nila maipaliwanag. Kinabukasan, nagising si Carla sa sinag ng araw na tumatama sa kaniyang mukha. Malamig na ang kabilang panig ng kama. Wala na si RJ. Ang tanging naiwan ay ang amoy ng lalaki sa mga unan at ang isang katahimikang tila bumabalot sa buong suite. Dahan-dahan siyang bumangon, ang bawat galaw ay may kasamang hapdi sa kaniyang puso. Sa ibabaw ng side table, nakita niya ang isang puting sobre. Sa loob niyon ay ang tsekeng nagkakahalaga ng 500,000 piso, ang kalayaan ng kaniyang ama, ang presyo ng kaniyang gabi. Kinuha ni Carla ang tseke, ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Napatingin siya sa kanyang sarili sa salamin. Ang kanyang mga mata ay tila mas matanda na kaysa sa kanyang edad. Wala nang luhang lumabas. Ang lahat ng sakit ay naging isang matigas na bato sa loob ng kanyang dibdib. Lumabas siya ng hotel nang hindi tumitingin sa paligid. Ang bawat hakbang niya sa kalsada ay tila pagtatapak sa mga piraso ng kaniyang sariling dangal. Ngunit habang hawak niya ang sobre, isang pangako ang kaniyang binitawan sa kaniyang sarili. "Ito na ang huli," bulong niya sa hangin. "Hinding-hindi na muli akong yuyuko sa inyo." Ngunit sa kaniyang isip, hindi mawala ang imahe ng yakap ni RJ. Ang sandali kung saan ang halimaw ay tila naging isang tao. Isang katanungan ang naiwan sa kaniyang puso. Ano nga ba ang totoong nangyari sa loob ng silid na yon? At bakit tila may bahagi ng kanyang sarili ang naiwan sa loob ng suite na yon, kasama ng lalaking kanyang kinamumuhian? Hindi maipaliwanag ni Carla ang nararamdaman habang pinapanood ang dahan-dahang pagbukas ng bakal na pinto ng kulungan. Ang tunog ng pag-ikot ng mga susi at ang pagdausdos ng mabigat na trangka ay tila mga boses na nagmumula sa kanyang konsensya. Nang lumabas ang kanyang tatay Manuel, luma at kupas ang suot na t-shirt at mas maputi na ang buhok kaysa noong huli silang magkita, tila huminto ang paghinga ni Carla. "Carla, hiha?" Ang tinig ng kanyang ama ay basag at puno ng pag-aalinlangan. Tila ba hindi ito naniniwala na ang hangin na kaniyang nilalanghap ay hangin na ng laya. Mabilis na lumapit si Carla at niyakap ng mahigpit ang kaniyang ama. Ang amoy ng luma at saradong silid na kumapit sa balat ni Manuel ay humalo sa amoy ng ulan sa damit ni Carla. Humagulgol ang dalaga sa balikat ng ama, isang iyak na hindi lang dahil sa tuwa,
kundi dahil sa bigat ng lihim na kaniyang pasan. Tatay, tara na po. Uwi na tayo. Bulong ni Carla habang hinahaplos ang magaspang na kamay ng ama. Paano, Hija? Saan ka kumuha ng ganoon kalaking pera? Tanong ni Manuel habang tinitingnan ang anak ng may halong pag-aalala. Sabi ng abogado, may hindi kilalang donor daw na nagdagdag sa piyansa ko. Iniwas ni Carla ang kanyang paningin. Isang matalim na hapdi ang gumuhit sa kanyang lalamunan. Utang po iyon, tay, sa isang kaibigan. Huwag niyo na po munang isipin yon. Ang mahalaga, kasama na namin kayo ni nanay. Hindi na nagtanong pa ang matanda, ngunit ang kaniyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa anak. Isang titig na tila naghahanap ng sagot sa mga bakas ng puyat at lumbay sa mukha ni Carla. Sa sandaling iyon, isang munting sandali ng kabutihan ang naganap. Dahan-dahang kinuha ni Manuel ang kaniyang panyo at pinunasan ang dumi sa pisngi ni Carla bago nito inayos ang kanyang nagulong buhok. Isang kilos ng ama na tila nagsasabing kahit ano pa ang mangyari, siya pa rin ang kanyang munting prinsesa. Habang ang mag-ama ay lulan ng diip pabalik sa kanilang tahanan, sa itaas na palapag ng Villarasa Tower, isang lalaki ang hindi mapakali. Nakatayo si RJ sa harap ng kanyang bintana. Hawak ang isang baso ng kape na matagal na naging matabang at malamig. Ang kanyang isip ay tila isang sirang plaka na pilit ibinabalik ang mga imahe kagabi. Ang panginginig ng mga balikat ni Carla. Ang amoy ng kakanin sa kanyang balat. At ang huling tingin nito bago lumabas ng pinto. Isang tingin na puno ng pandidiri, hindi para sa kanyang sarili, kundi para kay RJ. Sir, may kailangan po ba kayo? Tanong ng kanyang sekretarya na pumasok sa silid. Hindi lumingon si RJ. Ipatigil mo ang demolition sa San Joaquin Area 7. Maikling utos niya. Po? Pero sabi po ni Doña Cielo, I don't care what my mother said. Ang bulyaw ni RJ dahilan upang mapatalon sa gulat ang sekretarya. Sabihin mo, may problema sa zoning, anything, just stop it. At ipatawag mo ang ating head investigator. Gusto kong makita ang orihinal na file ng kaso ni Manuel Di Maculangan. Lahat ng affidavits, lahat ng ebidensya. I want it on my desk before lunch. Nang muling mapag-isa si RJ, napaupo siya sa kanyang silya at napasapo sa kanyang mukha. Bakit siya nakakaramdam ng ganito? Marami na siyang babaeng nakasama. Marami na siyang transaksyong natapos. Ngunit bakit ang isang gabi, kasama ang isang tindera ng kakanin, ay tila naging isang malaking mantsa sa kanyang budhi na hindi kayang burahin ng alak o pera? Inisip niya na marahil ay gusto lang niyang patunayan na hindi siya ang halimaw na nakita sa mga mata ni Carla. O baka naman, sa kauna-unahang pagkakataon sa kaniyang buhay, nakatagpo siya ng isang bagay na mas mahalaga kaysa sa kaniyang pangalan. Isang pusong hindi kayang bilhin kahit pahawak na niya ang resibo nito. Sa kabilang dako, pagdating ni Carla at ng kanyang ama sa kanilang dampa, sinalubong sila ng isang nakakabinging katahimikan. Ang pintuan ay nakabukas at ang ilang gamit nila ay nakakalat sa labas. Mabilis na pumasok si Carla at nakita ang kanyang ina na nakaupo sa sahig, yakap-yakap ang isang lumang album ng larawan habang umiiyak. Nay, anong nangyari? Sigaw ni Carla. Dumating sila, Carla. Hikbi ng kaniyang ina. Sabi nila, may utos na raw nagibain ang bahay natin bukas. May mga lalaking kumuha ng ilang gamit natin bilang paunang bayad daw sa mga damages na idinulot ng tatay mo sa kumpanya nila. Naramdaman ni Carla ang muling pag-akyat ng galit. Ang tsekeng ibinigay niya, ang gabing isinuko niya, lahat ba yon ay walang saysay? Akala ba niya ay tapos na ang lahat? Lumabas si Carla ng bahay, handang sumigaw sa langit, nang may mahagip ang kanyang paningin sa itaas ng isang poste ng kuryente, malapit sa kanilang bahay. Isang itim na sasakyan ang dahan-dahang umaandar palayo. Ngunit bago ito naglaho sa kanto, nakita niya ang pamilyar na plaka.
Isang sasakyang pag-aari ng mga Villarasa. Bakit pa sila narito? Bakit kailangan pa nilang panoorin ang kanilang pagbagsak? Sa kanyang bulsa, naramdaman ni Carla ang pag-vibrate ng kanyang cellphone. Isang text mula sa isang hindi kilalang numero ang bumulaga sa kanya. The demolition is off. No one will touch your house. This is not part of the deal, but consider it an apology. Nabitawan ni Carla ang kanyang cellphone sa putikan. Ang mensaheng iyon, sa halip na magbigay ng kaluwagan, ay tila isang panibagong sampal. Hindi niya kailangan ng paumanhin. Hindi niya kailangan ng awa mula sa lalaking kumuha ng kanyang dangal kapalit ng 500,000 piso. Sinuot ni Carla ang kanyang lumang tapis at kinuha ang bilao. Tainay, magluluto ako. Magtitinda ako. Carla, pagod ka pa anak, sabi ng kanyang ama. Hindi, Tay. Kailangan nating kumita. Kailangan kong ibalik ang bawat sentimo na kinuha ko sa kanila. Sagot ni Carla, ang kanyang mga mata ay muling nag-aapoy. Dahil hanggang hindi ko nababayaran ang utang na yon, pakiramdam ko ay nakakulong pa rin tayong lahat sa mga kamay ni RJ Villaraza. Ngunit sa gitna ng kanyang determinasyon, isang bagay ang hindi alam ni Carla. Ang head investigator ni RJ ay may natuklasang isang lumang dokumento sa archives ng kumpanya. Isang dokumentong nagpapatunay na ang lupang kinatatayuan ng bahay ni Carla ay hindi kailanman naging pag-aari ng mga Villarasa. Ito ay ninakaw sa pamamagitan ng isang palsipikadong pirma 3 dekada na ang nakalilipas. At ang pirmang nakalagay sa dokumento bilang saksi? Ang pangalan ng kaniyang sariling ama, si Manuel de Maculangan. Ano ang kaugnayan ng nakaraan sa kasalukuyang paghihirap ni Carla? At paano tatanggapin ni RJ na ang kaniyang buong imperyo ay nakatayo sa ibabaw ng isang malaking kasinungalingan laban sa pamilya ng babaeng kaniyang minamahal? Isang madilim na sulok ng kanilang dampa ang naging saksi sa panginginig ng mga kamay ni Manuel. Hawak niya ang isang kupas na larawan, isang larawang kinuha 3 dekada na ang nakalilipas. Sa litrato, may 2 taong nakatayo sa ilalim ng isang puno ng mangga. Isang batang Manuel na may suot na uniforme ng hardinero at isang napakagandang babae na nakasuot ng mamahaling puting damit. Ang babaeng iyon ay walang iba kundi si Cielo, bago pa ito naging asawa ng makapangyarihang Villarasa. Tay, bakit hindi pa kayo natutulog? Tanong ni Carla habang dahan-dahang lumalapit. Bitbit ang isang baso ng mainit na tubig. Mabilis na itinago ni Manuel ang larawan sa ilalim ng kanyang unan, ngunit hindi nakatakas sa paningin ni Carla ang lungkot at takot sa mga mata ng ama. Wala ito, anak. Naaalala ko lang ang mga panahon na mas simple ang buhay. Noong ang tanging problema ko lang ay kung paano mapapalago ang mga rosas sa hardin. Umupo si Carla sa tabi ng ama. Tay, alam ko po na may itinatago kayo. Ang kumpanya ng mga Villarasa. Bakit ba sila ganito katindi sa atin? Hindi lang ito tungkol sa lupa, hindi ba? Huminga ng malalim si Manuel. Ang tunog ng kaniyang paghinga ay tila isang pagbagsak ng mabigat na bato. May mga utang na hindi nababayaran ng pera, Carla. May mga utang na ang kapalit ay buhay at dangal. Ang lupang kinuha nila. Iyon ang huling ebidensya ng isang pangakong binuwag ng kasinungalingan. Hindi na nagtanong pa si Carla, ngunit ang kaniyang isip ay tila isang dagat na nagsisimulang magkaroon ng malalaking alon. Habang ang kaniyang ama ay dahan-dahang nahihimbing, kinuha ni Carla ang pagkakataon. Maingat niyang hinugot ang larawan mula sa ilalim ng unan. Sa likod ng larawan, may nakasulat na maikling mensahe sa kupas na tinta. Para sa aking tanging sandigan, huwag mo akong iiwan, Manuel. Nabitawan ni Carla ang larawan. Ang kaniyang puso ay tila pinipiga ng isang hindi nakikitang kamay. Ang donyang mapang-api, ang reyna ng kasamaan na si Doña Cielo, at ang kaniyang amang isang hamak na hardinero. Ano ang nakaraan nila? Sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng malamig na opisina ni RJ,
Ang katahimikan ay tila isang kaaway. Binabasa ni RJ ang report ng kanyang investigator. Ang bawat pahina ay nagbubukas ng isang pintong matagal nang ipinid ng kanyang ina. Sir, ayon sa record, si Manuel Di Maculangan ay dating personal na hardinero ni Doña Silo bago pa siya ikasal sa daddy niyo. Paliwanag ng investigator. Sinasabing nagkaroon ng malaking iskandalo noon. Isang gabi, bigla na lang umalis si Manuel at makalipas ang isang buwan, ipinakasal si Madam Cielo kay Sir Ricardo Villarasa. Ang dokumento ng lupa, ibinigay iyon ni Madam kay Manuel bilang kabayaran sa pananahimik. Naramdaman ni RJ ang paglamig ng kanyang dugo. Ang kanyang ina, ang babaeng laging nagsasabi tungkol sa pure blood at class, ay may nakaraang nakatali sa isang lalaking tinatawag niyang basura. Biglang bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Doña Cielo. Ang kanyang mga hakbang ay tila tunog ng isang paparating na hatol. Ipinatigil mo ang demolition, RJ. Are you losing your mind? Or are you letting that girl play with your head? Tumayo si RJ, ang kanyang mga mata ay direkta sa kanyang ina. I found the documents, Mom. Ang lupang yon ay hindi sa atin. It was a gift from you to Manuel Di Maculangan. Bakit? Ano ang ibinayad niya sa iyo para ibigay mo ang 1 ektaryang lupain sa San Joaquin? Tumigas ang mukha ni Doña Cielo. Ang kaniyang mga mata na dati ay puno ng galit ay napalitan ng isang nakakatakot na kalmado. Lumapit siya kay RJ at hinawakan ang kaniyang mukha, isang hawak na tila isang sakal. Don't dig into graves that I have already sealed, RJ. Bulong ng Donya. Ang boses ay puno ng lason. Ginawa ko ang lahat para magkaroon ka ng imperyong ito. Ang pamilyang yon. Sila ang mantsa sa aking nakaraan na kailangang burahin. At kung pipiliin mong pumanig sa kanila, huwag kang magsisisi kung pati ikaw ay ituturing kong kaaway. Ma'am, binili ko ang gabi ni Carla. Pag-amin ni RJ, ang boses ay basag. Pero sa gabing iyon, napagtanto ko na mas marangal pa ang isang babaeng nagbebenta ng kakanin kaysa sa ating mga nakasuot ng seda pero puno ng dumi ang loob. Isang malakas na sampal ang sumalubong kay RJ. Huwag mo akong ikukumpara sa basurang yon, ang sigaw ni Doña Cielo. Bukas na bukas din, itutuloy ang demolition. At ang tatay niya, sisiguraduhin kong babalik siya sa kulungan. Hindi dahil sa lupa, kundi dahil sa isang sikretong kayang pumatay sa kanilang lahat. Lumabas ang Donya. Iniwan si RJ na nakatayo sa gitna ng kaniyang sariling pagkatao na unti-unting nadudurog. Samantala, sa kanilang dampa, hindi makatulog si Carla. Hawak niya ang calling card ni RJ. Gusto niyang magalit, gusto niyang sumigaw. Pero ang natuklasan niya tungkol sa kanyang ama at kay Doña Cielo ay nagpabago sa lahat. Biglang may narinig siyang kaluskos sa labas. Dahan-dahan siyang sumilip sa bintana at nakita ang ilang kalalakihan na may dalang mga galon ng petrolyo. Ang amoy ng gas ay nagsimulang humalo sa hangin ng gabi. Sunugin ang lahat. Huwag magtitira. Ang utos ng isang boses na pamilyar kay Carla, ang kanang kamay ni Doña Cielo. Naitay! Kising! Ang sigaw ni Carla habang mabilis na hinila ang kanyang mga magulang. Ngunit bago pa sila makalabas, isang malakas na pagsabog ng apoy ang bumalot sa kanilang pintuan. Ang init ay tila isang dambuhalang hayop na handang lumamon. Sa gitna ng usok at takot, isang pangalan lang ang sumigaw sa isip ni Carla. RJ, iligtas mo kami. Ngunit ang tanging sumagot sa kanya ay ang lagitik ng nasusunog na kawayan at ang tawa ng tadhana na tila nagmula sa impyerno ni Doña Cielo. Ang apoy ay hindi lamang kumakain ng kahoy at kawayan. Kinakain din nito ang huling pag-asa ng isang taong wala nang mahinga ng tulong. Ang bawat hininga ni Carla ay puno ng itim na usok na tila ba sumasakal sa kaniyang lalamunan.
Ang init ay hindi na lamang nararamdaman sa balat. Ito ay nanunuot na sa kanyang mga baga. Sa gitna ng naglalagablab na kahel at pulang liwanag, nakita ni Carla ang kaniyang tatay Manuel na pilit itinatayo ang kaniyang nanay na nawalan na ng malay. "Tay, sa bintana! Doon tayo!" Ang sigaw ni Carla. Ngunit ang kaniyang boses ay halos isang bulong na lamang dahil sa tindi ng usok. Ang nakabibinging langit-ngit ng mga nasusunog na kahoy at poste ay tila hudyat ng nalalapit na pagbagsak ng kanilang tahanan. Palakas ng palakas ang apoy, at bawat segundo ay parang nagiging laban kontra kamatayan. Mahigpit na niyakap ni Carla ang kaniyang mga magulang habang desperado siyang naghahanap ng anumang daanang hindi pa nilalamon ng apoy. Nanginginig ang kaniyang katawan dahil sa init at takot, ngunit pinilit niyang manatiling matatag para sa kanila. Sa sandaling iyon, iisa lamang ang nasa isip niya, ang mailigtas ang kaniyang pamilya. Wala nang halaga ang tseke. Wala nang halaga ang lupang matagal nilang ipinaglaban. Maging ang mga pangarap na iningatan niya sa loob ng maraming taon ay tila nawalan ng saysay. Kung may kailangang magbayad ng pinakamataas na halaga upang mabuhay ang kanyang mga magulang, handa siyang siya iyon. Sapagkat para kay Carla, walang anumang kayamanan sa mundo ang hihigit sa buhay ng mga taong unang nagmahal at nagsakripisyo para sa kanya. Biglang isang malakas na tunog ng pagbagsak ng pinto ang umalingaw-ngaw. Isang figura ng lalaki ang pumasok sa gitna ng naglalagablab na impyerno. Nakasuot ito ng basang jacket, ang kaniyang mukha ay may bahid ng uling, at ang kaniyang mga mata ay puno ng determinasyong hindi pa kailanman nakikita ni Carla. "RJ?" Ang mahinang sambit ni Carla bago siya tuluyang makaramdam ng pag-ikot ng paligid. Hindi nagsalita si RJ. Mabilis niyang binuhat si Aling Rosa at iginiya si Manuel patungo sa labas. Matapos mailabas ang mga matanda, muli siyang bumalik sa loob. Nakita niya si Carla na nakahandusay na malapit sa kusina. Sa gitna ng mga bumabagsak na baga, lumuhod si RJ at dahan-dahang kinarga ang dalaga. "Huwag kang bibitaw, Carla. Please, huwag ngayon," bulong ni RJ. Ang kaniyang boses ay nanginginig sa takot. Isang emosyon na bago sa kanya. Paglabas nila ng bahay, sinalubong sila ng malamig na hangin ng gabi. Ngunit ang init ng apoy sa kanilang likuran ay tila isang halimaw na ayaw silang tantanan. Inihiga ni RJ si Carla sa damuhan, malayo sa nasusunog na dampa. Doon, sa ilalim ng madilim na langit na nababalot ng abo, hinaplos ni RJ ang pisngi ni Carla. "Gising, Carla. Please, gumising ka." Pagsusumamo niya, dahan-dahang imulat ni Carla ang kaniyang mga mata. Ang unang nakita niya ay ang mga mata ni RJ na puno ng luha. Hindi ito ang aroganteng playboy na nanagasa sa kaniyang kakanin. Hindi ito ang demonyong bumili sa kaniyang gabi. Ang nasa harap niya ay isang lalaking durog ang pagkatao, isang lalaking handang itaya ang buhay para sa kanya. Bakit? Ang tanging tanong ni Carla habang pilit na humihinga. "Bakit mo kami iniligtas?" Hindi sumagot si RJ. Sa halip, hinila niya si Carla sa isang mahigpit na yakap. Isang yakap na hindi humihingi ng kapalit. Isang yakap na tila humihingi ng tawad sa lahat ng sakit na idinulot niya at ng kaniyang pamilya. Sa gitna ng amoy ng sunog na kawayan at usok, naramdaman ni Carla ang tibok ng puso ni RJ, mabilis, marahas, at tila nagsasabing hindi niya kayang mawala ang dalaga. "Dahil bago ko pa man makuha ang katawan mo, Carla, nakuha mo na ang lahat sa akin," bulong ni RJ sa gitna ng kaniyang paghikbi. Dinala ni RJ ang pamilya ni Carla sa isang maliit na apartment na pag-aari niya sa kabilang bayan, isang lugar na hindi alam ng kaniyang ina. Doon, siya mismo ang nag-asikaso sa kanila. Nilinis niya ang mga sugat ni Manuel, kumuha ng doktor para kay Aling Rosa, at hindi umalis sa tabi ni Carla hanggang sa bumalik ang lakas nito.
Isang gabi, habang mahimbing na natutulog ang mga magulang ni Carla, naupo ang dalawa sa maliit na balkonahe. Ang katahimikan ay tila isang gamot na dahan-dahang nagpapahilom sa kanilang mga sugat. Alam ko na ang lahat, Carla. Panimula ni RJ habang nakatingin sa malayo. Alam ko ang ginawa ni Mom sa inyo. Alam ko ang tungkol sa lupa. At alam ko rin ang tungkol sa nakaraan ni Manuel at ni Doña Cielo. Tumingin si Carla sa kanya. Ang kaniyang mga mata ay puno ng katanungan. Anong gagawin mo ngayon, RJ? Nanay mo siya. At kami lang ang mga taong tinatapakan nyo. Humarap si RJ sa kanya at hinawakan ang kanyang mga kamay. Hindi na ngayon. I'm leaving the company, Carla. Iniwan ko na ang lahat sa mansyon. Ang tanging dala ko lang ay ang sarili ko at ang kagustuhang itama ang lahat. Hindi ko mababalik ang gabing kinuha ko sa'yo, pero handa akong ibigay ang lahat ng natitirang gabi ng buhay ko para protektahan ka. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ni Carla ang katapatan sa mga mata ni RJ. Ang kilig na dati ay puno ng pait ay dahan-dahang napalitan ng isang mainit na damdamin. Isang damdaming hindi niya inaasahan. Ngunit bago pa man niya masagot ang lalaki, isang itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng kanilang apartment. Bumaba ang bintana nito at lumitaw ang malamig na mukha ni Doña Cielo. Akala mo ba ay matatago mo sila sa akin, RJ? Ang boses ng Donya ay tila tunog ng isang patalim na hinihasa. Kung ayaw mong sumunod sa mabuting paraan, dadaanin natin sa paraang hinding-hindi mo malilimutan. May inilabas na dokumento ang Donya, isang warrant of arrest para kay Manuel Di Maculangan. May bagong ebidensya, Manuel. Hindi lang pagnanakaw ang kaso mo noon. Ngayon, idadagdag natin ang tangkang pagpatay sa aking asawa. 3 dekada na ang nakalilipas. At ang saksi, walang iba kundi ang sarili kong mga mata. Napatayo si Carla, ang kaniyang buong katawan ay nanginig sa galit. Nagsisinungaling ka, wala kaming ginagawang masama. Respeto, iha. Iyan ang kailangan mo, sabi ni Doña Cielo habang nakangiti ng mapait. RJ, sumama ka sa akin ngayon din o panoorin mong mabulok ang pamilya ng babaeng ito sa loob ng rehas na hinding-hindi na muling bubukas. Kailangang pumili no ni RJ. Ang kaniyang kalayaan kasama si Carla o ang kalayaan ng ama ni Carla kapalit ng kaniyang pagbabalik sa kuko ng kaniyang ina. Isang hakbang ang ginawa ni RJ patungo sa sasakyan, ngunit bago siya pumasok, lumingon siya kay Carla. Isang tingin na tila nagsasabing, huwag kang mag-alala, gagawa ako ng paraan. Ngunit sa mga mata ni Carla, ang nakikita niya ay ang muling paglayo ng kaisa-isang lalaking nagparamdam sa kanya na siya ay mahalaga. Hanggang kailan sila magiging laruan ng tadhana at ng kasamaan ni Doña Cielo. Ang ibon, RJ, kapag binigyan mo ng gintong hawla, unti-unti ring nakakalimutan ang pagaspas ng kaniyang mga pakpak. Sa huli, babalik at babalik siya sa kamay na nagpapakain sa kanya dahil doon lang siya ligtas. Ang boses ni Doña Cielo ay tila isang malambot na seda na dahan-dahang pumupulupot sa leeg ni RJ habang sila ay naghahapunan sa loob ng kanyang dambuhalang dining hall. Ang bawat kislap ng kristal na chandelier sa itaas ay tila mga matang nangungutya sa kanya. Nakasuot muli si RJ ng kanyang mamahaling suit, maayos ang buhok at malinis ang mukha. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, pakiramdam niya ay isa siyang bangkay na pilit binibihisan para magmukhang buhay. Sa kabilang dako ng mesa, nakatingin sa kanya ang kanyang ina nang may mapaglarong ng ngiti. Ang bawat hiwa nito sa karne ng baka ay tila ba paghiwa rin sa huling pag-asa ni RJ. Mabuti at natauhan ka, anak. Ang mga katulad ni Carla ay parang mga ligaw na damo. Akala mo ay maganda dahil namumulaklak, pero ang totoo, sinisira lang nila ang lupang kinatatayuan mo. Stop it, Mom, mahinang sagot ni RJ. Ang kaniyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa kutsara at tinidor hanggang sa mamuti ang kaniyang mga kuko. Nandito na ako. Sinunod ko ang gusto mo.
Ngayon, tuparin mo ang pangako mo. Huwag mong ituloy ang kaso laban sa tatay ni Carla. Isang malutong na tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Cielo. I will not press charges for now, RJ. Ngunit hawak ko pa rin ang warrant. Isang maling galaw mo lang. Isang sulyap mo lang sa direksyon ng tinderang yon. At titiyakin kong sa bilangguan na magdiriwang ng kaarawan ng matandang iyon. Naramdaman ni RJ ang matinding pait sa kanyang lalamunan. Bawat subo niya ng pagkain ay tila isang sumpa. Ngunit sa ilalim ng mesa, ang kanyang kabilang kamay ay nakakuyom. Alam niyang kailangan niyang magpanggap. Kailangan niyang maging mabuting anak upang makapasok sa pinakamalalim na sikreto ng kanyang ina. Habang nagaganap ang marangyang hapunan sa mansyon, si Carla naman ay nakaupo sa sahig ng isang maliit na kwarto sa ospital kung saan nagpapagaling ang kanyang ina. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa maliit na bintana kung saan tanaw ang mga bituin na tila ba napakalayo sa kanyang nararamdaman. Hinaplos ni Carla ang buhok ng kanyang nanay na si Aling Rosa. Ang bawat kulubot sa mukha ng kanyang ina ay tila isang mapa ng lahat ng hirap na pinagdaanan nila. Naalala niya ang huling sulyap ni RJ bago ito sumakay sa sasakyan ni Doña Cielo. Isang sulyap na puno ng sakit, ngunit tila may ibinubulong na pangako. Iniwan na naman niya tayo, Carla. Mahinang sabi ni Manuel na nakaupo sa tabi ng kama. Ang kanyang boses ay puno ng pagod at kawalang paniniwala. Ang mga Villarasa ay laging babalik sa kani-kanilang uri. Tayong mga dukha. Tayo lang ang laging nagdadamayan sa huli. Hindi, tay. Pabulong na sagot ni Carla. Kahit na ang kaniyang sariling puso ay nag-aalinlangan. Iba si RJ. Iniligtas niya tayo sa apoy. Hindi niya gagawin iyon kung hindi siya tapat. Ang pag-ibig, anak, ay hindi nakakabili ng hustisya sa harap ng kapangyarihan. Tugon ni Manuel habang nakatingin sa kanyang mga palad na nanginginig pa rin. Bukas, kailangan nating umalis dito. Hindi tayo pwedeng manatili sa ilalim ng anino nila. Kinabukasan, sinimulan ni RJ ang kaniyang plano. Habang wala ang kaniyang ina at dumadalo sa isang charity gala, pumasok siya sa library. Ang silid na bawal pasukin ng sinuman, maliban kay Doña Cielo. Ang bawat hakbang niya sa makapal na carpet ay tila pagtatraydor sa kaniyang sariling dugo. Ngunit ang bawat alaala ng mukha ni Carla ay nagbibigay sa kanya ng lakas. Hinalungkat niya ang mga lumang vault, ang mga folder na may mga label na hindi maintindihan, hanggang sa makakita siya ng isang maliit na diary na may cover na velvet, ang diary ng kaniyang ama bago ito namatay. Sa loob niyon, may isang nakasingit na sulat na hindi pa nabubuksan. Para sa aking anak, RJ. Kung sakaling mabasa mo ito, patawarin mo ako. Hindi ang pamilya ni Manuel ang may sala. Ang katotohanan ay mas masakit pa sa kamatayan. Ang kumpanya ay itinayo sa isang krimen na ako mismo ang gumawa sa ilalim ng utos ng iyong ina. Nabitawan ni RJ ang diary. Ang kaniyang mundo ay tila muling gumuho. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang apoy na nakapaligid, tanging ang malamig na katotohanan. Ang kanyang ina, ang babaeng nagpapakita ng kalinisan sa harap ng madla, ay isang mamamatay tao sa likod ng kanyang mga alahas. Biglang bumukas ang pinto. Nakatayo roon si Doña Cielo. Ang kanyang mukha ay nababalot ng galit na hindi na kayang itago ng kanyang makeup. I told you, RJ, don't dig into graves that I have already sealed. Sa kabilang dako, si Carla ay kasalukuyang naglalakad sa palengke upang bumili ng gamot nang harangin siya ng dalawang lalaki. Mabilis siyang hinila sa isang madilim na eskinita. Isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa isang speakerphone na hawak ng isa sa mga lalaki. Carla, iha, akala mo ba ay natatapos ang lahat sa pagligtas sa iyo ni RJ? Ang boses ni Doña Cielo ay puno ng panunuya. Ngayong gabi, mawawala na ang lahat ng ebidensyang pabor sa inyo. At ang tatay mo, sisiguraduhin kong hindi lang kulungan ang bagsak niya,
Panoorin mo ang balita mamaya. Pinutol ng lalaki ang tawag at mabilis na tumakas. Iniwan si Carla na nakaluhod sa semento. Ang kaniyang puso ay tila isang basong nahulog at nadurog sa libu-libong piraso. Ang takot ay tila isang malamig na tubig na bumabalot sa kaniyang buong pagkatao. Sino ang paniniwalaan niya? Ang lalaking nangako ng kaligtasan ngunit muling bumalik sa kaniyang ina? O ang sarili niyang instinto na nagsasabing ang lahat ng ito ay isang malaking bitag? Sa mansion, tiningnan ni RJ ang kanyang ina nang walang takot. Hindi mo na ako mapipigilan, Mom. I have the letter. I have the truth. You have nothing, RJ. Ngumiti ang donya ng may kalupitan. Dahil bago ka makalabas sa pintong iyan, ang bahay ng pamilya ni Carla, ang ospital kung nasaan sila, ay wala na sa mapa. Isang nakakabinging katahimikan ang namayani. Ang labanan ay hindi na lamang tungkol sa lupa o sa pera. Ito ay labanan para sa kaluluwa ng isang pamilya na ang tanging kasalanan ay ang mangarap ng isang simpleng buhay. Walang pintong bubukas para sa isang anak na hindi marunong tumanaw ng utang na loob, RJ. Diyan ka muna hanggang sa mahimasmasan ka at matutong rumespeto sa kumpanyang nagpapakain sa iyo. Ang boses ni Doña Cielo ay tila isang malamig na hanging pumasok sa silid habang maririnig ang mabigat na tunog ng pagkakandado ng pinto mula sa labas. Nakatayo si RJ sa gitna ng library, hawak ang sulat ng kanyang ama na tila ito ang kaisa-isang sandata niya sa gitna ng giyera. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Ang kanyang puso ay tila isang hayop na nagpupumiglas sa loob ng hawla ng kaniyang sariling tahanan. Sa kabilang dako ng lungsod, ang mga hakbang ni Carla ay tila hindi na sumasayad sa semento. Ang kaniyang hininga ay kapos, ang kaniyang paningin ay lumalabo dahil sa pawis at luhang humahalo sa alikabok ng palengke. Kailangan niyang makarating sa ospital. Kailangan niyang iligtas ang kanyang ama bago pa ito maabutan ng mga galamay ni Doña Cielo. Bawat segundo ay tila isang patak ng dugo na nawawala sa kaniyang katawan. Nang marating niya ang tapat ng ospital, sinalubong siya ng isang tanawing nagpabilis ng kaniyang kaba. Isang sasakyan ng pulis ang nakaparada sa tapat. Ang mga asul at pulang ilaw nito ay tila mga matang nagbabantay sa kanyang bawat kilos. "Tay! Nay!" Ang sigaw ni Carla sa kanyang isip habang mabilis na pumasok sa lobby. Ang amoy ng gamot at kalinisan ng ospital na dati ay nagbibigay ng pag-asa, ngayon ay tila amoy ng isang bitag na handang sumara. Sa loob ng mansion, hindi na natiling tahimik si RJ. Ang bawat segundo na lumilipas ay tila isang kutsilyong sumasaksak sa kaniyang konsensya. Tiningnan niya ang bintana ng library. Napakataas niyon. Ngunit ang kaniyang pagmamahal kay Carla ay mas matayog pa sa anumang takot. Kinuha niya ang makapal na kurtina. Itinali ito nang mahigpit sa paa ng isang mabigat na mesa. At nang walang pag-aalinlangan ay lumabas sa bintana. Ang kaniyang mga palad ay nagasgas sa gaspang ng tela. Ang kaniyang mga braso ay nanginig sa bigat ng kaniyang sariling katawan, ngunit hindi niya inintindi ang sakit. Nang lumapat ang kaniyang mga paa sa damuhan, hindi na siya lumingon pa. Mabilis siyang tumakbo patungo sa kaniyang motor na nakatago sa likod ng garden. Ang tunog ng makina ng motor ay tila isang ungol ng paghihiganti sa katahimikan ng gabi. Habang mabilis na nagpapatakbo si RJ sa gitna ng kalsada, ang hangin ay tila bumubulong ng babala. Sa kaniyang isip, nakikita niya ang mukha ni Carla, ang kaniyang mga matang puno ng pait, ang kaniyang mga labing nanginginig sa takot. "Wait for me, Carla. Please, hinding-hindi ko hahayaang saktan kanila ulit." Bulong ni RJ sa gitna ng kabilisang nagpapalabo sa kaniyang paligid. Pagdating ni Carla sa kwarto ng kaniyang ina, nakita niya ang kaniyang tatay Manuel na nakatayo sa harap ng pinto. Hinarang ang dalawang pulis na pilit pumapasok. "Wala kayong karapatang kunin ako nang walang warrant.
May sakit ang asawa ko. Ang pagsusuma mo ng matanda. May utos kami, Mang Manuel. Sumama na kayo ng maayos. Sabi ng isang pulis, ang boses ay walang emosyon, tila ba sila ay mga robot na sumusunod lamang sa utos ng isang mas mataas na kapangyarihan. Bitawan niyo ang tatay ko! Ang sigaw ni Carla habang mabilis na lumapit at niyakap ang kanyang ama. Ang kanyang maliliit na bisig ay tila isang pader na pilit humaharang sa dambuhalang kamay ng batas. Sa sandaling iyon, bumukas ang elevator at lumabas si RJ. Ang kaniyang hitsura ay malayo sa isang mayamang tagapagmana. Magulo ang buhok, may sugat sa pisngi, at ang kaniyang polo ay may mantsa ng dumi at grasa. Ngunit nang makita siya ni Carla, tila ba ang buong dilim ng ospital ay napalitan ng isang nakakasilaw na liwanag. Stop! Ang sigaw ni RJ, ang boses ay umaling-awngaw sa buong hallway. Lumapit siya at hinarap ang mga pulis. Hawak ang sulat ng kaniyang ama. I have the evidence. Ang kasong ito ay base sa kasinungalingan. Kung itutuloy niyo ito, hindi lang kayo mawawalan ng trabaho. Sisiguraduhin kong sa kulungan din ang bagsak ninyo. Nag-alinlangan ng mga pulis nang makilala ang anak ng pamilya, Villarasa. Sa gitna ng tensyon, lumapit si RJ kay Carla at dahan-dahang hinawakan ang kaniyang nanginginig na mga kamay. Isang golden moment ang namayani sa gitna ng kaguluhan. Isang sandali kung saan ang mundo ay tila huminto at tanging ang tibok ng kanilang mga puso ang naririnig. I'm here, Carla. Hinding-hindi na ako aalis. Bulong ni RJ habang pinupunasan ng luha sa mukha ng dalaga. Ngunit ang kanilang sandali ng katahimikan ay bumasag ng marinig ang tunog ng mabibigat na hakbang ng mga gwardya ng ospital na paparating. Kasunod ang boses ni Doña Cielo sa dulo ng hallway. RJ, akala mo ba ay ganoon kadaling talunin ang sarili mong ina? Tumingin si RJ sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang desisyong hinding-hindi na mababago. Hindi kita tinatalo, Ma'am. Inililigtas ko lang ang natitirang piraso ng aking pagkatao na hindi mo pa nadudungisan. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto ni Aling Rosa at lumabas ang isang nurse na may maputlang mukha. Doc, ang patient sa room 302. Tumaas ang blood pressure, nagsi-seizure po. Nabitawan ni Carla ang kamay ni RJ. Ang kaniyang mundo ay muling nagdilim. Habang mabilis na pumasok ang mga doktor sa loob, naiwan si Carla na nakaluhod sa sahig. Ang kaniyang mga kamay ay nakatakip sa kaniyang mukha. Sa gitna ng lahat ng ito, isang misteryosong lalaki na nakasuot ng itim na jacket ang dahan-dahang lumapit sa kanila. May bitbit na isang envelope na may tatak ng kumpanya ng Villarasa. Ito po ang hinahanap nyo, Sir RJ. Ang huling ebidensya na magpapabagsak sa Reyna. Sino ang lalaking ito? At sapat ba ang ebidensyang dala niya para iligtas ang buhay ng ina ni Carla at ang kalayaan ng kanyang ama bago ang lahat ay huli na? Hindi lang lupa ang ninakaw mo sa kanila, Cielo. Ninakaw mo rin ang katotohanang ikaw ang pumatay sa sarili mong dangal noong gabi ng aksidente 30 taon na ang nakalilipas. Ang boses na yon ay tila isang hatol mula sa langit na nagpatahimik sa buong hallway ng ospital. Ang lahat ay tila naging mga estatwa. Si Doña Cielo na nanlaki ang mga mata, si RJ na napahinto sa paghinga, at si Carla na nanginginig ang mga kamay habang nakahawak sa laylayan ng kaniyang lumang blusa. Ang lalaking nakaitim ay dahan-dahang nag-alis ng kaniyang sombrero. Siya ay si Attorney Valderrama, ang matagal nang pinagkakatiwalaang tauhan ng namayapang ama ni RJ. Ang kanyang muka ay puno ng mga kulubot ng pagsisisi at ang kanyang mga mata ay tila nagdadala ng bigat ng isang krus na 3 dekada na niyang pasan. Anong ibig mong sabihin, Attorney? Ang tanong ni RJ. Ang kanyang tinig ay halos hindi lumalabas sa kanyang lalamunan. Anong aksidente? Dahan-dahang lumapit ang abogado kay Manuel na ngayon ay nakayuko at tila gustong lamunin ng lupa. Manuel?
Patawarin mo ako. Hindi ko na kayang itago ang lihim na ito habang nakikita kong dinudurog muli ng babaeng ito ang iyong pamilya. Humarap ang abogado kay RJ at iniabot ang envelope. Narito ang orihinal na police report na hindi kailanman nakarating sa presinto. Noong gabi ng anibersaryo ng iyong mga magulang, si Doña Cielo ang nagmamaneho ng sasakyang nakasagasa sa isang bata sa San Joaquin at si Manuel, ang tapat ninyong hardinero, ang pilit niyang pinasuko at pinagako ng kasalanan kapalit ng pangakong poprotektahan ang kaniyang pamilya habang buhay. Tila gumuho ang kisame ng ospital sa pandinig ni Carla. Ang kanyang tatay, ang kanyang mabuti at marangal na tatay ay nabilanggo noon hindi dahil sa pagnanakaw, kundi dahil sa pagligtas sa reputasyon ng babaeng ngayon ay pilit silang pinapatay. Ang bawat luhang pumatak sa mga mata ni Carla ay tila naging asido sa kanyang pisngi. Ang kanyang puso ay hindi lang basta nadurog. Ito ay naging abo sa tindi ng sakit ng katotohanan. Tay, totoo ba? Bulong ni Carla, ang kanyang boses ay tila isang hibla ng sinulid na anumang sandali ay mapuputol. Hindi makatingin si Manuel sa kanyang anak. Ang kanyang mga balikat ay gumagalaw sa tahimik na paghikbi. Patawad, Carla. Ginawa ko yon para sa inyo. Akala ko ay titigil na sila. Isang mapait at nakakangilong tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Cielo. Sa kabila ng lahat, hindi pa rin siya natitinag. And you think that piece of paper will save you now? Napakatagal na yon. Burn it, RJ. Itapon niyo ang basurang yan. Hinding-hindi, Ma'am. Mariing sagot ni RJ. Mababa ang kanyang tinig ngunit matigas, parang bakal na hindi matitinag. Nang ibaling niya ang tingin kay Carla, tila may kung anong kumirot sa kanyang dibdib. Sa harap niya ay isang babaeng pinagtaksilan, sinaktan, at halos durugin ng mismong mga taong dapat sana nagprotekta sa kanya. At ang pinakamasakit, bahagi ng sarili niyang pamilya ang may kagagawa nito. Mahal niya si Carla nang higit pa sa kaya niyang ipaliwanag. Ngunit sa sandaling iyon, ang pag-ibig na iyon ay sinabayan ng matinding pagkahiya at pagsisisi. Walang halaga ng pera, kapangyarihan o impluensya ang makabubura sa sugat na iniwan ng kaniyang pamilya sa puso ng babaeng pinakamahal niya. Napayuko siya sandali bago muling tumingin kay Carla. Sa kaniyang mga mata ay naroon ang isang tahimik na pangako na gagawin niya ang lahat upang itama ang mga pagkakamaling hindi man siya ang gumawa, ngunit naging bahagi siya ng kanilang bunga. Dahan-dahang lumapit si RJ kay Carla. Nais niyang hawakan ang dalaga, nais niyang humingi ng tawad para sa mga kasalanang hindi naman niya ginawa, ngunit kailangan niyang pasanin bilang isang bilarasa. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang kamay sa balikat ni Carla, isang matinis at mahabang tunog mula sa loob ng kwarto ni Aling Rosa ang bumasag sa lahat ng tensyon sa hallway. Isang mahabang tunog mula sa makina na nagsasabing ang pagtibok ng puso ay huminto na. Nanay! Ang tili ni Carla. Mabilis siyang pumasok sa loob ng kwarto, kasunod si Manuel. Nakita nila ang mga doktor na pilit binobomba ang dibdib ni Aling Rosa. Ang katawan ng kanyang ina ay tila isang tuyong dahon na itinutulak ng hangin, walang buhay, walang kulay. Sa labas, naiwang nakatayo si RJ tinitingnan ng kanyang ina na tila ba nakakita siya ng isang halimaw. Ang sulat sa kanyang kamay ay kanyang nilamukos. Ito ba ang gusto mo, Ma'am? Ang makakita ng mga taong namamatay dahil sa pride mo? I am done. Mula sa araw na ito, hinding-hindi ko nagagamitin ang pangalang Bilarasa. RJ, bumalik ka rito! Ang sigaw ni Doña Cielo. Ngunit ang kanyang anak ay tumakbo na patungo sa loob ng kwarto, kung saan ang iyak ni Carla ay tila isang punyal na humihiwa sa katahimikan ng gabi. Sa loob, dahan-dahang ibinaba ng doktor ang kaniyang mga kagamitan.
Tumingin siya kay Carla nang may malungkot na mga mata at marahang umiling. "Patawad po. Ginawa namin ang lahat," ang sabi ng doktor. Nakaluhod si Carla sa tabi ng kama, yakap ang malamig na kamay ng ina. Ang kanyang buong mundo ay tuluyan ng nagdilim. Ang katotohanang masakit ay hindi lamang ang lihim ng nakaraan, kundi ang katotohanan sa huling sandali ng buhay ng kanyang ina. Ang tanging baon nito ay ang takot at gutom na idinulot ng mga taong kinamumuhian niya. Tumingin si Carla sa pinto, kung saan nakatayo si RJ na may luhang dumadaloy sa pisngi. Walang galit sa mga mata ni Carla, tanging isang malalim na kawalan, isang kawalang mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. "Umalis ka na, RJ," pabulong na sabi ni Carla. "Dinala niyo na ang tatay ko sa impyerno. Ngayon, kinuha niyo na rin ang nanay ko. Ano pa ang gusto niyo? Ang buhay ko naman." Lalapit sana si RJ ngunit hinarangan siya ni Manuel. Ang mga mata ng matanda ay puno ng isang desisyong wala nang balikan. "Wag na ngayon, Sir RJ. Hayaan niyo na kaming ilibing ang aming patay nang may kaunting katahimikan." Sa sandaling iyon, isang itim na sasakyan ang huminto muli sa tapat ng ospital. Bumaba ang ilang mga lalaking nakauniporme, mga tauhan mula sa National Bureau of Investigation. Pumasok sila sa hallway at dumiretso kay Doña Cielo. "Madam Cielo Villaraza, you are under arrest for the obstruction of justice and the falsification of public documents based on the evidence provided by Attorney Valderrama." Ang mga posas ay kumalansing sa katahimikan. Ngunit para kay Carla, ang tunog ng hustisya ay huli na. Ang kanyang ina ay wala na. At ang kanyang puso ay tila isang bangkay na ring nakalibing sa ilalim ng lahat ng kasinungalingan ng mundong ito. Ano ang saysay ng pagpapakulong sa reyna kung ang kaharian ng kanyang puso ay abo na? At sa gitna ng lahat ng ito, isang katanungan ang naiwan sa isipan ng lahat. May puwang pa ba ang pagpatawad sa isang pag-ibig na itinayo sa ibabaw ng mga libingan? Ang katahimikan ng isang libingan ay hindi sapat upang patahimikin ang hiyaw ng isang pusong nawalan ng lahat. Sa bawat patak ng ulan, sa ibabaw ng kabaong, tila ba unti-unting nililibing din ang kakayahan ni Carla na muling magtiwala. Ang sementeryo ay balot ng kulay abong langit, tila nakikiramay sa pighati ng mag-amang Manuel at Carla. Sa harap ng isang payak na puntod, nakatayo si Carla habang ang kaniyang mga mata ay nananatiling tuyo. Hindi dahil sa wala na siyang sakit na nararamdaman, kundi dahil tila naubos na ang bawat patak ng luha sa kaniyang katawan noong gabing pumanaw ang kaniyang ina. Sa malayo, sa ilalim ng isang puno ng nara, nakatayo ang isang lalaking halos hindi na makilala. Wala na ang makintab na sasakyan, wala na ang mga bodyguard, at wala na ang mamahaling polo na gawa sa seda. Si RJ ay nakasuot na lamang ng isang kupas na t-shirt at maong. Ang kaniyang mga sapatos ay puno ng putik mula sa paglalakad ng malayo. Hindi siya lumalapit. Alam niyang ang kanyang presensya ay tila isang asin sa sariwang sugat ni Carla. Nang matapos ang libing, dahan-dahang naglakad ang mga tao paalis, ngunit nanatiling nakatitig si Carla sa pangalan ng kanyang ina na nakaukit sa semento. "Carla," ang mahinang tawag ni RJ habang dahan-dahang lumalapit. Ang kanyang boses ay basag, puno ng pagsisisi, na tila ba bawat salita ay isang pasakit. Hindi lumingon si Carla. "Bakit ka pa narito, RJ? Nakuha niyo na ang lahat. Ang bahay namin, ang dangal ko at ngayon, ang nanay ko. Ano pa ang hinihintay mo? Ang makita akong tuluyan ng bumagsak?" "I left everything, Carla," bulong ni RJ. "Ang mansion, ang kumpanya, ang pangalan ko. Iniwan ko na ang lahat. Wala na akong kinalaman sa kanila. I'm just RJ now. Isang lalaking walang dala, kundi ang pagnanais na itama ang lahat ng mali." Humarap si Carla sa kanya. Sa ilalim ng malabong liwanag ng hapon,
Nakita ni RJ ang isang malalim at malamig na kawalan sa mga mata ng dalaga. Ang pagtiwalag mo sa yaman mo ay hindi makakapagpabalik sa nanay ko. Ang pagiging simple mo ay hindi makakabura sa katotohanang binuo ang buhay mo sa ibabaw ng pagdurusa ng pamilya ko. Hindi mo kailangang maghirap para sa akin, RJ. Ang kailangan ko lang ay ang kalimutan na nagtagpo ang landas nating dalawa. Tumalikod si Carla at inakay ang kanyang amang si Manuel na tila ba naging isang anino na lamang ng kanyang dating sarili. Habang sila ay naglalakad palayo, naiwan si RJ na nakatayo sa gitna ng ulan. Ang bawat patak ng tubig sa kanyang mukha ay tila humahalo sa kanyang sariling luha. Kinabukasan, nagulat si Carla nang makitang may isang lalaking tumutulong sa kanilang mga kapitbahay na magbuhat ng mga mabibigat na gamit at naglilinis ng mga kanal sa kanilang lugar. Si RJ yon. Ang kaniyang mga kamay na dati ay tanging panulat at baso ng alak lang ang hawak, ngayon ay may mga paltos at sugat na mula sa pagtatrabaho. Hindi siya kumakausap kay Carla, hindi siya lumalapit. Tumatayo lang siya sa tapat ng kanilang bagong maliit na dampa tuwing gabi, tila isang bantay na handang mamatay para sa kanilang kaligtasan. Sa loob ng ilang linggo, naging usap-usapan sa buong barangay ang gwapong kargador na tila ba may pinagsisisihang malaking kasalanan. Isang gabi, habang nagluluto si Carla ng kakanin, ang kaisa-isang paraan upang sila ay makakain, narinig niya ang malalakas na boses sa labas. Sabi ko sa inyo, umalis na kayo rito. Ang lupang ito ay nakasanla pa rin sa kumpanya. Ang sigaw ng isang lalaking nakauniporme, isang abogado mula sa mga bilerasa na tila ba hindi pa rin tapos sa kanilang pamilya kahit na nakulong na si Doña Cielo. Wala na kaming pakialam sa kumpanya, ang bulyaw ni RJ habang humaharang sa harap ng pintuan ni Carla. Umalis kayo rito bago ko gamitin ang mga kamay na ito sa inyo. Hindi na ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa tao. RJ, huwag kang makialam dito. May warrant kami para sa eviction. Nang makita ni Carla ang panganib na kinakaharap ni RJ, ang kaniyang dating kaaway na ngayon ay nagiging kaisa-isang kalasag nila, isang matinding gulo ang nabuo sa kaniyang puso. Ngunit ang tensyon ay lalong tumindi nang may isang itim na sasakyang huminto sa tapat nila. Bumaba ang isang lalaki na may dalang mga dokumento, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng takot. Sir RJ, may masamang balita mula sa kulungan. Si Doña Cielo, nagkolapsa siya at ang kanyang huling hiling ay makita kayong dalawa ni Carla bago siya tuluyang operahan. Sinasabi niyang may isang huling lihim siyang kailangang aminin tungkol sa gabing ibinenta ni Carla ang kaniyang sarili. Napatingin si Carla kay RJ. Ang hangin ay tila naging kasing bigat ng tingga. Isang lihim, ano pa ang mas masakit sa katotohanang alam na nila? Carla, please! Pagsusumamo ni RJ. Huwag para sa akin, kundi para sa katotohanang baka magpapalaya sa ating dalawa. Sasama ba si Carla sa lalaking kaniyang kinamumuhian patungo sa babaeng sumira ng kaniyang buhay? O ito na ang huling bitag na inihanda ng mga bilerasa upang tuluyan silang ilubog sa limot? Dahan-dahang bumukas ang pinto ng ICU. Ang tanging tunog na bumabasag sa katahimikan ay ang ritmikong beep ng heart monitor. Isang tunog na tila nagbibilang ng natitirang sandali ng isang buhay. Nakahiga roon si Doña Cielo. Wala na ang kaniyang matalim na tingin. Wala na ang kaniyang mapagmataas na tindig. Ang kaniyang mukha ay tila isang tuyong lupa. Maputla at puno ng mga kulubot ng pait at pagsisisi. Nang marinig ang kanilang mga hakbang, dahan-dahang imulat ng Donya ang kaniyang mga mata. Huminto ang kaniyang paningin kay Carla. Isang mahaba at nangangatog na hininga ang kumawala sa kaniyang mga labi. Nariyan ka na pala, ang tinderang bumasag sa aking kaharian, paos na bulong ni Doña Cielo. Hindi na ito ang tinig na naguutos. Ito ay tinig ng isang taong natalo ng sarili niyang multo.
Lalapit sana si RJ ngunit itinaas ng Donya ang kaniyang nanginginig na kamay. Huwag muna RJ, hayaan mo akong humarap sa kanya. Tumingin siya ng diretso kay Carla. Ipinatawag kita dahil may isang katotohanang kailangan mong malaman tungkol sa gabing ibinenta mo ang iyong sarili. Isang katotohanang itinago ko para magalit ka kay RJ habang buhay. Naramdaman ni Carla ang paninigas ng kanyang buong katawan. Ang hapdi ng gabing iyon sa hotel ay tila muling bumalik. Isang sugat na kailanman ay hindi naghilom. Ano pa ang kailangan kong malaman? Kinuha niyo na ang lahat sa akin. Hindi kinuha ni RJ ang dangal mo noong gabing iyon? Carla, ang sabi ni Doña Cielo, bawat salita ay tila isang hirap na paghinga. Noong gabing iyon, lasing si RJ, oo. Pero nang makita kanyang umiiyak, nang makita niya ang takot sa iyong mga mata, hindi kanya ginalaw. Nanatili siyang gising sa isang tabi. Binabantayan ka habang natutulog ka sa pagod. Ang tsekeng 500,000, hindi yun galing sa kumpanya. Iyon ang kaniyang personal na mana mula sa kaniyang ama. Ang tanging pera na wala akong kontrol. Nabitawan ni Carla ang kaniyang bag. Ang kaniyang pandinig ay napuno ng isang matinis na tunog. Ano? Pero gumising akong wala siyang damit. Akala ko, pinagmukha niya lang na may nangyari. Pagpapatuloy ng Donya, habang ang isang luha ay dahan-dahang pumatak sa kaniyang pisngi. Dahil alam niyang kung malalaman kong hindi niya tinupad ang usapan, babawiin ko ang pera at ipapakulong ko ang tatay mo ng gabing iyon din. Isinakripisyo niya ang tingin mo sa kanya. Isinakripisyo niya ang pagmamahal mo para lang masiguradong ligtas ang pamilya mo. At ako ang nagsabi sa iyo na binili ka niya para lang tuluyan kang lumayo sa kanya. Humarap si Carla kay RJ. Ang lalaki ay nakayuko. Ang kanyang mga luha ay pumapatak na sa puting sahig ng ospital. Ang lahat ng galit, ang lahat ng pait na itinanim ni Carla sa kanyang puso sa loob ng mahabang panahon ay tila mga yelong dahan-dahang natutunaw sa ilalim ng matinding sikat ng araw. RJ, bakit agad? Ang tanging nasambit ni Carla. Ang kaniyang boses ay punong-puno ng pagsisisi. Bakit hinayaan mo akong kamuhian ka? Dahil mas gusto kong magalit ka sa akin kaysa makita kang nawawalan ng pag-asa. Bulong ni RJ habang dahan-dahang lumalapit at lumuluhod sa harap ni Carla. Hinawakan niya ang mga kamay ng dalaga. Ang mga kamay na dati ay tanging galit ang nararamdaman para sa kanya. Ang 500,000 ay walang halaga. Carla, ang mahalaga ay ang mabuhay ka ng malaya. Kahit pa ang kapalit noon ay ang pagkamuhi mo sa akin. Isang golden moment ang namayani sa silid. Ang dalawang pusong winasak ng maling akala at ng kasamaan ng iba ay tila muling nagtagpo sa gitna ng katotohanan. Niyakap ni Carla si RJ ng mahigpit, isang yakap na nagbubura sa lahat ng hapdi ng nakaraan. Sa loob ng ICU, ang tunog ng heart monitor ay tila naging isang masayang awit ng pagpapalaya. Ngunit sa gitna ng kanilang paghihilom, biglang bumilis ang beep ng makina. Naghabol ng hininga si Doña Cielo. Patawad, Manuel. Patawad, Carla. Ang huling bulong ng Donya bago tuluyang pumikit ang kanyang mga mata. Mabilis na pumasok ang mga nurse at doktor. Code Blue! Clear! Ang sigaw sa loob ng silid. Hinigit ni RJ si Carla palabas. Protektado ang dalaga sa kaniyang mga bisig habang ang kaguluhan ay nagaganap sa loob. Sa labas ng silid, sa gitna ng malamig na hallway, tiningnan ni Carla si RJ. Wala na ang playboy. Wala na ang mayamang tagapagmana. Ang nasa harap niya ay ang lalaking nagligtas sa kanya sa pinakamadilim na gabi ng kaniyang buhay. Ano nang mangyayari sa atin, RJ? Tanong ni Carla. Hindi ko alam. Sagot ni RJ habang hinahalikan ng noo ng dalaga. Pero sa pagkakataong ito, wala nang lihim. Wala nang pera. Tayo na lang dalawa. Ngunit bago pa sila makahinga ng maluwag, isang gwardya ang lumapit sa kanila. Sir RJ,
May mga tao po sa labas. Ang mga biktima ng demolition noon sa San Joaquin. Nalaman nilang narito kayo. Galit na galit sila. Gusto nilang maningil. Kailangang harapin ni RJ ang huling bunga ng mga kasalanan ng kaniyang pamilya. Hahayaan ba ni Carla na harapin ito ni RJ ng mag-isa? O ito na ang pagkakataon para siya naman ang maging kalasag ng lalaking nagbigay ng lahat para sa kanya? RJ, huwag kang lumabas. Mapapahamak ka lang. Ang mahigpit na pigil ni Carla habang hinahawakan ang braso ni RJ. Ang kaniyang mga mata ay puno ng takot, hindi para sa sarili, kundi para sa lalaking kapapatawad pa lamang niya. Galit sila. Hindi sila makikinig sa kahit anong paliwanag. Tiningnan ni RJ si Carla at sa kaniyang mga mata ay sumilay ang isang uri ng kapayapaan na hindi kailanman nakita ng dalaga. Dahan-dahan niyang hinaplos ang pisngi ni Carla. Kailangan ko itong gawin, Carla. Ang mga Villarraza ang nagnakaw ng kanilang kinabukasan. At dahil ako na lang ang natitirang mukha ng pamilyang ito, tungkulin kong tanggapin ang bawat bato na ibabato nila. Kasama mo ako, ang matapang na sagot ni Carla. Biktima rin ako, RJ. Alam ko ang nararamdaman nila. Kung hindi sila makikinig sa isang Villarraza, baka makinig sila sa isang katulad nilang nanggaling din sa putikan. Isang golden moment ang namayani sa pagitan nilang dalawa sa gitna ng hallway. Hinawakan ni RJ ang kamay ni Carla ng mahigpit at sabay silang naglakad patungo sa lobby. Ang bawat hakbang nila sa makintab na sahig ay tila isang martsa patungo sa isang hukuman na walang hurado kundi ang konsensya ng madla. Paglabas nila sa pintuan ng ospital, sinalubong sila ng isang nakakabinging ingay. Ang mga flash ng kamera mula sa media at ang mga sigaw ng pagmumura ay tila isang marahas na hangin na tumama sa kanilang mga mukha. Huminto si RJ sa tapat ng mga tao. Wala siyang dalang megaphone, wala siyang dalang mga bodyguard. Nakatayo lang siya roon, suot ang kaniyang maduming damit, habang protektado si Carla sa kaniyang likuran. Emga, magnanakaw! Ibalik niyo ang lupa namin! Ang sigaw ng isang matandang lalaki sa unahan, habang akmang ibabato ang isang plastik ng dumi patungo kay RJ. Tama na! Ang malakas na sigaw ni Carla na umalingaw-ngaw sa buong paligid. Ang kaniyang boses ay puno ng pait at kapangyarihan na nagpatahimik sa mga tao sa loob ng ilang segundo. Tingnan niyo ako. Ako si Carla Di Maculangan. Ako ang anak ni Manuel na ipinahiya at ninakawan ng pamilyang ito. Nawalan ako ng ina dahil sa kaguluhan na ito. Kung may taong may karapatang magalit sa lalaking ito, ako yon. Tumingin ang mga tao kay Carla. Nakilala nila ang dalaga, ang tinderang laging nakangiti sa palengke na ngayon ay tila isang reyna ng pighati sa harap nila. Pero ang lalaking ito, patuloy ni Carla, habang itinuturo si RJ, ay iniwan ang lahat ng kaniyang yaman para itama ang mali ng kaniyang ina. Iniligtas niya ang pamilya ko sa apoy. Handa siyang maghirap kasama natin. Huwag nating pairalin ang puot dahil iyon ang gusto ng mga taong tunay na nagpahirap sa atin. Dahan-dahang lumapit si RJ sa matandang lalaki sa unahan. Lumuhod siya sa semento sa harap ng lahat ng tao at ng mga kamera. Ang kaniyang pagluhod ay hindi gawa sa takot, kundi gawa sa tunay na pagsisisi. I am RJ Villarraza, and I am not here to defend my family. Ang boses ni RJ ay matatag at malinaw. Narito ako para ibigay ang lahat. Ang lahat ng natitirang asset ng Villarraza Group ay ibabalik sa inyo. Pipirmahan ko ang lahat ng dokumento para maisalin ang lupa sa mga tunay na nagmamay-ari nito. Magsisimula ako sa wala, tulad ninyo, at hihilingin ko ang inyong kapatawaran, hindi bilang isang amo, kundi bilang isang taong gustong magsimulang muli. Isang mahabang katahimikan ang namayani. Ang galit na kanina ay tila apoy ay dahan-dahang naging isang malamig na simoy ng hangin. Nakita ng mga tao ang mga sugat sa kamay ni RJ. Nakita nila ang katapatan sa mga mata ni Carla. Ang matandang lalaki na akmang babato sa kanya ay dahan-dahang ibinaba
ang kanyang kamay. Sa sandaling iyon, ang tunay na karma ay hindi dumating sa anyo ng karahasan. Dumating ito sa anyo ng pagbagsak ng isang imperyo upang magbigay daan sa pagbangon ng mga maliliit na tao. Habang dinadala ng mga pulis ang mga natitirang tiwaling opisyal ng kumpanya na nakikipagsabwatan kay Doña Cielo, naramdaman ni RJ ang paggaan ng kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang tumayo at hinarap si Carla. Sa gitna ng dagsa ng mga tao, niyakap siya ni Carla ng mahigpit. Walang salita ang lumabas sa kanilang mga labi, ngunit ang bawat patak ng luha sa kanilang mga pisngi ay tila isang panalangin ng pasasalamat. Tapos na, RJ, bulong ni Carla. Malaya na tayo. Paglipas ng ilang oras, habang ang mga tao ay dahan-dahan nang nagsisialis, isang balita ang dumating mula sa loob ng ospital. Ang abogado ni Doña Cielo ay may iniabot na isang huling testamento. Sa loob niyon, nakasaad na ang lahat ng personal na alahas at lihim na savings ng Donya ay ipinamamana niya kay Carla de Maculangan bilang isang huling paghingi ng tawad sa lahat ng kinuha niya sa pamilya nito. Tiningnan ni Carla ang mga mamahaling hiyas sa loob ng kahon. Pagkatapos, tumingin siya kay RJ na nakangiti sa kanya. Isang desisyon ang nabuo sa isip ni Carla. Hindi ko ito kailangan, RJ, sabi ni Carla habang isinasara ang kahon. Gagamitin natin ito para ipatayo ang isang center para sa mga batang biktima ng kawalang katarungan sa San Joaquin. Gusto kong ang pangalan ni Nanay Rosa ang nakalagay sa pinto. Sa ilalim ng liwanag ng papalubog na araw, ang dalawa ay naglakad palayo sa ospital. Wala silang dalang yaman, wala silang dalang kapangyarihan. Ang tanging dala nila ay ang isa't isa at ang isang bukas na puno ng pag-asa. Ngunit sa gitna ng kanilang paglalakad, isang lumang jeep ang huminto sa tapat nila. Bumaba si Manuel, ang tatay ni Carla, na may suot na bagong damit at may dalang isang bilao ng kakanin. Carla, RJ, tara na sa bahay. May bagong luto tayong biko. Ang masayang tawag ng matanda. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Carla. Ito na ang hustisyang kaniyang hinahanap. Isang simpleng buhay, kasama ang mga taong kaniyang mahal, at isang pag-ibig na napatunayan na sa gitna ng pinakamatinding apoy, ang sikat ng araw ay dahan-dahang sumisilip sa bintana ng Rosa's Legacy Community Center and Bakery. Ang gusaling ito, na itinayo mula sa mga hiyas na iniwan ni Doña Cielo, ay naging simbolo ng pag-asa para sa buong barangay. Dito, ang mga dating biktima ng kawalang katarungan ay nagtatrabaho ng may dangal at ang mga bata ay may sapat na silid para mag-aral at mangarap. Sa loob ng kusina, abala si Carla sa pag-aayos ng mga bilao. Ang kaniyang tapis ay may bahid ng harina at asukal, ngunit ang kaniyang muka ay nagniningning sa kaligayahan. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Wala na ang pait sa kanyang mga labi. Siya na ngayon ang nagpapatakbo ng pinakasikat na kakanin sa buong probinsya. Carla, ready na ba yung orders para sa fiesta? I've already prepped the delivery truck. Isang boses ang narinig niya mula sa likuran. Lumingon si Carla at isang matamis na nangiti ang sumalubong kay RJ. Nakasuot ang lalaki ng isang simpleng t-shirt. Ang kaniyang mga braso ay naging matipuno mula sa araw-araw na pagbubuhat ng mga sako ng bigas at uling. Wala na ang bakas ng aroganteng playboy. Si RJ na ngayon ang katuwang ni Carla sa lahat ng bagay, mula sa pagmamaneho ng truck hanggang sa pagtutuos ng mga gastusin ng center. Malapit na, RJ, konting kiling na lang sa biko at pwede na nating ibalot, sagot ni Carla. Lumapit si RJ at dahan-dahang pinunasan ang bahid ng asukal sa pisngi ni Carla gamit ang kanyang hinlalaki. Isang golden moment ang namayani sa gitna ng abalang kusina. Isang sandali kung saan ang bawat paghaplos ay puno ng pasasalamat at pag-ibig na napatunayan na ng panahon. You know, I never thought a simple life could be this rewarding, bulong ni RJ habang nakatitig sa mga mata ni Carla.
Dati, kailangan ko ng 1,000,000 piso para maging masaya sa isang gabi. Ngayon, kailangan ko lang makita ang nangiti mo sa umaga. Sapat na. Bolero ka pa rin. Biro ni Carla, pero naramdaman niya ang matinding kilig na tila ba bago pa rin sa kaniyang pakiramdam. Pero salamat, RJ. Salamat dahil hindi ka sumuko sa akin at sa sarili mo. Sa labas, sa malawak na garden ng center, makikita si Tatay Manuel na abalang nagdidilig ng kaniyang mga halaman. May isang maliit na rebulto roon ni Aling Rosa at bawat umaga ay nilalagyan ito ng matanda ng sariwang bulaklak. Ang katarungan ay hindi lamang nakamit sa loob ng korte, kundi sa katahimikang tinatamasa ngayon ng kaniyang pamilya. Habang lumulubog ang araw, nagtipon ang buong komunidad sa harap ng Rosa's Legacy para sa isang simpleng pagdiriwang. Doon, sa harap ng lahat ng mga taong naging saksi sa kanilang paghihirap, kinuha ni RJ ang isang maliit na kahon mula sa kaniyang bulsa. Hindi ito ginto, hindi ito brilyante. Ito ay isang singsing na gawa sa pilak. Ang unang bagay na kaniyang pinag-ipunan mula sa sarili niyang pawis bilang isang kargador at driver. Lumuhod si RJ sa harap ni Carla sa gitna ng palakpakan at hiyawan ng mga kapitbahay. Carla di makulangan, kinuha ko ang isang gabi mo noon sa pamamagitan ng panlilinlang. Ang boses ni RJ ay matatag at puno ng emosyon. Ngayon, hinihiling ko ang lahat ng natitirang gabi at araw ng buhay mo sa pamamagitan ng katapatan. Will you marry me? Not as a Villarasa, but as the man who will love you until his last breath. Ang mga luha sa mata ni Carla ay dumaloy na. Hindi na luha ng pait, kundi luha ng wagas na kaligayahan. Yes, RJ, 1,000 beses na o. Niyakap ni RJ si Carla habang ang langit ay nagkukulay kahel at lila. Tila ba nagbibigay ng basbas sa kanilang pag-iibigan. Ang kusok-kep ng kanilang simula ay nauwi sa isang matamis na pangako ng habambuhay. Ngunit habang ang lahat ay nagsasaya, isang matandang babae ang dahan-dahang lumapit sa gate ng center. Nakasuot siya ng simpleng damit, may dalang isang lumang sulat. Tiningnan niya ang karatula ng Rosa's Legacy at isang tipid na ngiti ang sumilay sa kaniyang mga labi bago niya iniwan ang sulat sa mailbox at mabilis na naglakad palayo. Sino ang babaeng yon? At ano ang nilalaman ng sulat na tila magbubukas ng isang bagong kabanata sa buhay ng pamilya di makulangan? Ang lahat ay tila maayos na, ngunit sa mundong ito, ang bawat pagtatapos ay isa ring bagong simula. Dahan-dahang naupo si Carla sa tumba-tumbang gawa sa kawayan sa balkonahe ng kanilang bahay. Pinagmamasdan niya si RJ na kasalukuyang tinuturuan si Esperanza na magtanim ng maliliit na rosas sa hardin. Ang kanyang asawa ay pawisan, ang kanyang mga kamay ay puno ng lupa. Ngunit ang kanyang tawa ay malutong at puno ng tunay na katuwaan. Sino ang mag-aakalang ang lalaking ito ang siya ring lalaking na nagasa sa kanyang mga pangarap noon sa tapat ng mansyon? "Hon, look! Esperanza found a butterfly!" Ang masayang sigaw ni RJ habang kumakaway kay Carla. Ngumiti si Carla at tumango. Sa kanyang kandungan ay nakapatong ang sulat na iniwan ng misteryosong babae noong nakaraang fiesta. Binuksan niya ito nang mag-isa sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang sulat ay mula sa kapatid ni Doña Cielo na matagal nang naninirahan sa ibang bansa. Nakasaad doon ang pasasalamat nito dahil sa pagpili nilang magpatawad sa halip na maghiganti. Kalakip niyon ay ang mga titulo ng lahat ng lupang dati ay inagaw ng mga Villarasa na ngayon ay malaya nang naisalin sa pangalan ng community center. Naramdaman ni Carla ang isang malalim na katahimikan sa kanyang puso. Ang tanong na dati ay bumabagabag sa kanya kung nakapatawad na ba siya ay mayroon na ngayong malinaw na sagot. Ang pagpatawad ay hindi nangangahulugang kinalimutan na niya ang sakit, kundi ang pagpapasya na hindi nahayaan ang sakit na yon na diktahan ang kanyang bukas. Pinatawad na niya si RJ,
Hindi dahil sa binago nito ang kanyang buhay, kundi dahil nakita niya ang tapat na pagsisikap nitong maging isang mabuting tao. Pinatawad na rin niya si Doña Cielo dahil sa huli, ang Doña ay naging biktima rin ng sarili niyang kasakiman. Carla, malalim yata ang iniisip mo. Sabi ni Manuel habang lumalabas ng bahay, bitbit ang isang tray ng mainit na tsaa. Ang kanyang tatay ay mukhang mas bata na ngayon, wala na ang bigat ng rehas sa kanyang mga balikat. Iniisip ko lang po, Tay, kung gaano tayo kapalad. Sagot ni Carla habang inaalalayan ng ama na maupo. Ang palad, anak, ay ginagawa at ang katarungan ay dumarating sa mga taong marunong maghintay at maniwala sa kabutihan ng kapwa. Tugon ni Manuel habang pinagmamasdan ng kaniyang manugang at apo. Sa puntong ito, alam ni Carla na natagpuan na nila ang tunay na kapayapaan. Hindi ito ang kapayapaang walang problema, kundi ang kapayapaang alam mong may masasandalan ka sa gitna ng anumang pagsubok. Ang kanilang buhay ay hindi perpekto. May mga araw na mahirap pa rin ang benta, may mga araw na pagod sila, ngunit sa bawat gabi, natutulog silang magkayakap na walang lihim na itinatago. Ang pinakamahalagang aral na iniwan ng kanilang kwento ay ang katotohanang ang pag-ibig ay hindi isang transaksyon. Hindi ito nabibili ng 500,000 at hindi ito nasusukat sa anumang kasunduan. Ang tunay na pag-ibig ay ang kakayahang makita ang kagandahan sa gitna ng kapangitan at ang lakas na bumangon mula sa pagkakalugmok upang muling magsimula. Habang ang araw ay tuluyan ng nagtatago sa likod ng mga bundok, tumayo si Carla at lumapit kina RJ at Esperanza. Binuhat ni RJ ang kanilang anak at inakbayan si Carla. Sabay silang naglakad pabalik sa loob ng kanilang tahanan. Isang tahanang binuo sa ibabaw ng katotohanan, sakripisyo at walang hanggang pag-asa. Ang bango ng kakanin ay muling humalo sa hangin. Isang paalala na sa bawat tamis na ating natitikman ay may kwento ng pagtitiyaga at pagmamahal na hinding-hindi malilimutan.